Nang malaman ni mama na papasok na ako ng high school pero wala pa ring girlfriend, agad niya akong inilipat sa eskwelahang may tsismis na hindi raw nagkakarelasyon. Ang password ng cellphone niya ay 0101, ang code niya sa gymnastics ay 0101, pati na rin ang password ng bank card niya ay 0101. May nagtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng numerong ito, ngunit sinabi niyang gusto lang niya ang mga numerong 0101. Naghulaan ang lahat kung sino ang makakakuha sa sikat na babaeng ito. Hanggang sa lumipat ako ng eskwela, saka lang naintindihan ng lahat dahil ang pangalan ko ay Jiang Li. Sa unang araw ng paglipat ko, nananghalian ako kasama ang bago kong kaklase na si Kezen. Nakatungtong ang baba ko sa palad ko, walang ganang kinakalkal ang malinaw na sabaw ng itlog at seaweed sa harap ko. Biglang itinuro ng lalaki sa tabi ko ang likuran ko at sinabing, "Uy, si Guanru, yung sikat sa high school." Nang marinig ko ang pangalang Guanru, bigla akong sumigla. Agad akong umayos ng upo at sumunod sa tingin niya. Nagulat si Kezen sa reaksyon ko. Pagkatapos niyang makabawi, ipinakilala niya sa akin, yan ang babaeng gustong maging nobya ng 1.3 bilyong lalaki sa eskwelahan natin. Isang huwad na nerd na hindi nagbibigay ng kahit anong pag-asa sa ibang babae. Tiningnan ko ang babaeng iyon at napangiti ako. Maraming lalaki kaya ang may gusto sa kanya sa eskwelahan. Nag-isip si Kezen at sumagot ng may pagkaobjektibo, hindi naman karamihan. Maliban sa akin, mabibilang mo pa rin ang ilang hindi gusto sa kanya sa buong eskwelahan. Nakatungtong ang baba ko sa palad ko, tila nag-isip. Iwinagayway ni Kezen ang kanyang chopsticks sa harap ko. Hindi kaya nagkagusto ka sa kanya? Biglang lumitaw ang panlilinlang sa mga mata ko. Kung sasabihin ko bang nagkagusto ako sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Kezen na nakatingin sa akin. Pare, gumising ka. Pigilan mo ang magandang pangarap mo habang maaga pa. Huwag mong isipin na porket gwapo ka ay makikipag-usap ka sa kanya. Ang babaeng yan ay kilalang napakataas ng kanyang aura. Hindi naman sa mataas talaga. Sa totoo lang, magalang siya sa lahat. Pero kung susubukan mong kausapin siya, handa ka ng magyelo. Iniisip ni Kezen ang sinapit ng mga lalaking umamin kay Guanru noon. Sinubukan niya akong pigilan. Bahagya akong napangiti. Kung gusto ko talaga. Akala ng dalawang lalaking katabi ko na nagbibiro lang ako. Sino ang mag-aakalang tatayo talaga ako at lalapit sa kanya, kasabay ng pagkuha sa pulang dermos na nasa tabi ko. Hindi pa natatagalan nang umupo si Guanru matapos kunin ang kanyang pagkain nang mapansin niya ang isang taong nakatayo sa tabi niya. Tumingala siya. Diretso akong umupo sa harap niya, dala ang dermos at dahan-dahang binanggit ang kanyang pangalan. Guanru, hindi ko gusto ang kulay ng dermos na ito. Gusto ko yung kulay ng dermos mo. Pwede ba tayong magpalit? Pagkatapos ay sinulyapan ko ang kanyang light blue na dermos na nagpakita ng parang inaasahan ko ang sagot niya. Hindi napigilang huminga ng malalim ng mga tao sa paligid. Saan nang galing ang lalaking to? Baliw ba siya? Mukhang gwapo naman. Paano siya naging tanga? Sino ang hindi nakakaalam na malinis si Guanru? Hindi niya pinapayagang hawakan ng iba ang mga libro niya. Lalo na ang mga bagay na ipapasok sa bibig. Sabay-sabay na napatingin muli ang tatlo sa pulang dermos. Siguro, nanginginig na rin ang logo ng eskwelahan sa dermos. Ngunit isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Kinuha ni Guanru ang kanyang dermos at inilagay sa harap ko. Pagkatapos ay kinuha niya ang dermos ko mula sa akin at inilagay sa kanyang tabi. At nagpaalala pa, mainit pa ang tubig, mag-ingat ka sa pag-inom. Dahan-dahan akong nagsalita, kung ganon, salamat, kasabay ng mga nagtatakang bulungan. Tumalikod ako at bumalik sa upuan ko, saka nagpatuloy sa pagkain. Masaya akong kumakain sa harap ng maraming nagmamasid. Lumipas ang ilang oras. Napagtanto ni Kezen ang nangyari at nyugyog ang braso ko, Jiang Li. Magsabi ka ng totoo, marunong ka bang maghipnotismo? Turuan mo ako. Padiring akong tumingin sa kanya, hindi. Hindi rin nakapagpigil ang dalawang lalaki. Sabay nilang tanong, bakit nakipagpalit ng baso si Guanru sa'yo? Marahil dahil dito. Dahan-dahan akong nagbuhos ng tubig mula sa dermos, itinapat sa labi at uminom bago sumagot, dahil gusto niya ang kulay ng dermos ko. Umiling si Kezen, sinong maniniwala dyan? Kung gayon, bakit nakipag-usap siya sa'yo ng napakarami? Ibinaba ko ang baso at nagtanong, hindi ba siya nakikipag-usap sa iba? Umiling si Kezen. Hindi naman sa hindi siya nagsasalita, pero kakaunti lang ang sinasabi niya. Bukod sa pagsagot sa mga tanong sa klase. Halos hindi lumalagpas sa 3 salita. Mas lalong luminaw sa akin ang sitwasyon. Uminom ulit ako sa baso. Binuksan ni Kezen ang takip ng kanyang baso at inilapit sa akin, pwede mo ba akong buhusan? Agad kong niyakap ang baso at mapagmatsyag siyang tiningnan. Simula noong araw na yon, nakita ng lahat si Guanru ng Jingda High School na naglalakad araw-araw sa campus na may dalang malaking pulang dermos. Hindi maitatanggi na basta maganda ang isang tao, babagay sa kanya ang kahit anong kulay. Bilang transferee, ako ay naging bagong heartthrob ng school at sumikat dahil nakausap ko si Guanru.
Muling sumikat at tila kumalat pa ang balita. Sino nang mag-akalang simula pa lamang pala ito ng lahat? Kinabukasan, tanghali, pumunta kami ni Kizen sa labas ng paaralan para kumain. Habang naglalakad kami, dumaan kami sa gymnasium. Nakita namin na napapalibutan ito ng maraming tao at panay ang sigawan. Sumipsip ako sa yogurt ko at nagtatakang nagtanong, dumating ba ang isang sikat na artista sa school natin? Sanay na si Kizen sa ganitong eksena. Siguradong may isang magandang dalaga na nag-ensayo ng gymnastics. Bigla akong napaisip. Si Guwanru kaya? Hirap na tumingin sa akin si Kizen, seryoso ka ba? Bilang katabi ko, alam niya na hindi ako nagkulang sa mga babaeng humahabol sa akin. Ilang araw pa lang akong transferee, at araw-araw pagdating ko sa school, ang desk ko at ang drawer ko ay puno ng love letters. At ang mga regalo ay halos umapaw na, at ako naman, hindi nag-atubili, hindi pa inaalis ang bag sa likod. Agad kong inilipat ang tambak ng gamit mula sa drawer papunta sa lagayan ng mga bagay. Hindi ko man lang naisipang magtagal, hindi ko na pinansin si Kizen, ang atensyon ko ay naagaw na ng namamahala. Hindi pa man nakakasingit ang dalawa, nakita na nilang nagsimula ng umatras ang mga tao, dismayado ako. Tapos na ba? Tumingin si Kizen sa oras, malapit na magsimula ang klase. Napabuntong hininga ako, wala pa akong nakikita, nang biglang hinila ako ni Kizen. Kaya tumingin ako sa namamahala sa gymnastics, may karibal ka na. Nagulat ako at luminalinga. Sino? Mukhang nag-aalala si Kizen, si Song Jinyan, ang pinakasikat sa ating taon. Ang dalawang kilalang scholar sa paaralan, si Guwanru sa high school at si Song Jinyan sa junior high school. Si Jinyan, bulong ko habang nakasubo ang straw, akala ko naman ay Niangao rice cake. Hindi napigilan ni Kizen na tumawa nang marinig ito, tiningnan ko ang lalaki sa di kalayuan. Mukhang matangkad at payat, nakasuot ng malinis na uniforme, mukhang napakagandang tingnan, ang nakakaakit ay ang kanyang aura. Ang kanyang malamig at aloof na aura, medyo hindi ako natutuwa, gusto rin ba niya si Guwanru? Tumango si Kizen, hindi lang gusto, pareho silang mga scholar na hindi kayang abutin. Isang panig na paghanga, hindi mapigilan, ngunit sayang lang. Hindi yata alam ni Guwanru kung sino siya. Tiningnan ko si Song Jinyan, nakatayo sa harap ni Guwanru na may hawak na bote ng inumin. May ilang lalaki rin na nakatayo sa tabi niya, masigasig na nag-aalok ng iba't ibang uri ng bote ng inumin at tuwalya kay Guwanru. Hindi tumingin si Guwanru, kumuha siya ng panyo mula sa kanyang damit at nagpunas ng pawis sa kanyang mukha. Nagulat si Kizen sa seryoso kong mukha, sinasabing ang mga taong mahilig kumagat ng straw ay may malakas na pagiging mapag-angkin. Sino ang gusto mong angkinin? Pagkasabi niya nito, pinisil ko ang yogurt na hawak ko. Agad akong sumugod, at pagkatapos ay iniabot ang kalahating bote ng yogurt. Inumin mo ang akin, Guwanru. Ang isang bote ng yogurt na kalahati na ang laman na may kagat-kagat na straw ay hindi akma sa mga inuming pampalakas. Tiningnan ni Guwanru ang sirang-sirang straw, kinuha ito at sumipsip ng ilang beses, pagkatapos ay tumalikod at itinapon sa basurahan sa di kalayuan. Nang makita kong ininom ni Guwanru ang yogurt, tumalikod ako at inakbayan si Kizen, iniwan ang kalahati ng basketball court na natigilan. Isang ideya ang paulit-ulit sa aking isipan, gusto palang uminom ng yogurt ni Guwanru. Tahimik na bumalik si Guwanru sa kanyang upuan sa silid-aralan. Binuksan niya ang pulang termos at lumagok ng ilang beses, para maalis ang asim at nakakasawang lasa sa bibig niya. Talagang sinadya ito ng lalaking aso na to. Alam na alam niyang hindi siya mahilig sa mga produktong gawa sa gatas, pero ito pa ang ipinadala para inumin niya. Sa kabilang banda, si Kizen ay gulat na gulat pa rin. Inalog-alog ni Shijin ang braso ko, nababaliw ka na ba? Pinainom mo kay Guwanru ang natira mong yogurt. Seryoso kong sumagot, hindi naman natira, masarap kaya yung yogurt. Ako naman sana ang inom noon, pero binigay ko sa kanya. Itinaas ni Kizen ang kanyang hinlalaki. Bilang paghanga sa lohika ko, agad namang dumating ang hapon, napagtanto ni Guwanru na niloko ko siya. Pagkatapos ng klase, nagpunta lang siya sa banyo, pagbalik niya sa silid-aralan, puno na ng iba't ibang uri ng yogurt ang kanyang mesa. Tumingin siya sa kanyang katabi na si Suxiaoxiao, at tahimik na nagtanong kung anong nangyayari. Pumurap si Suxiaoxiao at sumagot. Ipinadala ng ilang lalaki, pero Wanru, kailan ka pa nagustuhan ang pag-inom ng yogurt? Bumuntong hininga si Guwanru. Kahit kailan, hindi niya nagustuhan ang pag-inom ng yogurt. Pagkatapos, bahagya siyang sumimangot, kaya ang yogurt noong araw na yon ay inubos ni Suxiaoxiao ng mag-isa. Ang mga botelya ng yogurt na ininom sa basurahan, ay lalong nagpatunay na gusto ni Guwanru ang pag-inom ng yogurt. Ang chismis na ito ay kumalat agad. Nang magsanay muli ng gymnastics si Guwanru, ang mga lalaki sa labas ng field ay may hawak na tig-isang kahon ng yogurt. Sa wakas, natupad ang gusto kong makita si Guwanru na nag-ensayo ng gymnastics. Pero hindi ito ang pakay ko, nakatayo ako sa tabi na may hawak na bote ng tubig at bumubulong.
Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na gusto niyang inumin ang ganitong bagay, tubig lang ang iniinom niya. Narinig ito ng mga lalaking malapit, at lumingon silang lahat. Ipinakita ko ang pagbubukas ng termos, at payak na nagbuhos ng tubig para inumin ko. Habang pinapanood si Guwanro na pinalilibutan ng maraming lalaki, lalo akong nag-init ng ulo. Tumingin sa akin si Kizen na nagtataka at sinabi, "Kakaiba, noong nakaraan hindi kita nakitang malungkot, ngayon nagalit ka pang panoorin siya." Nagingit-ngit kong sumagot, "Tumingin lang, hindi naman binili ang buong lugar." Anong ikinagagalak doon? Naisip ni Kizen na nakakatawa talaga ang katabi niya, pinipigilan ang tawa at sinabi, "Tama ka, pero kahit na binili ang buong lugar, siguro hindi ka pa rin masisiyahan. Mas maganda kung binili mo yung nag-ensayo ng gymnastics." Sinamaan ko ng tingin si Kizen, pero mas lalo siyang natawa. Malapit na ang oras ng klase, huminto sa pag-ensayo si Guwanro at agad siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga lalaki. Naiinis pa rin ako at nakatayo sa malayo, at hindi ko binalak na puntahan si Guwanro. Agad na napansin ni Guwanro. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Bigla akong hindi nagalit at inilagay ang tubig na ibinuhos ko sa harap ni Guwanro. Pinanood ko siyang tumingala at ininom iyon, pagkatapos ay ibinalik sa akin ang baso at nahihiya ko itong tinanggap. Pagkatapos ay tumalikod ako at naglakad palayo, pinanood ni Guwanro ang aking likod habang papalayo ako, at bumalik din siya sa silid-aralan. Hindi nag-usap ang dalawa sa buong oras, ngunit may kakaibang romantikong kapaligiran sa paligid na nag-iwan ng isang grupo ng mga lalaki na nagbubulungan. Hindi ba sinasabi na gustong uminom ng yogurt ni Guwanro? Bakit gusto na naman niya ng plain water? Paano ko malalaman? Narinig ko rin noong nakaraang kinuha ni Jiang Li ang yogurt para sa kanya at talagang ininom niya yon. Nagtaka rin si Kizen. Hinabol ako at tinanong kung gusto ni Guwanro na uminom ng yogurt o gusto niyang uminom ng plain water. Iwinagayway ko ang tubig na may kaunting misteryo. Hulaan mo, siguro sa susunod ay gusto na niyang uminom ng soda. Para sa akin na umaakit pagkatapos ay tatakbo. Sa susunod na pagkikita ay ipagpapatuloy ko ang pag-uusap, sa paglipas ng panahon ay may nakakita ng pahiwatig. Kilala na talaga ang dalawang ito. Nabalitaan ito ni Su Xiaoxiao, tumakbo siya para tanungin si Guwanro, magkakilala ba kayo ni Jiang Li? Tumango si Guwanro. Patuloy na nagsismis si Su Xiaoxiao, gaano na kayo katagal magkakilala? Gaano na katagal? Itinigil ni Guwanro ang kanyang ginagawa, at seryoso siyang nag-isip sa loob ng mahabang panahon. Halos sabay-sabay na sinabi ni Su Xiaoxiao at ng iba pang mga babae, magkababata. Kalmado ang mukha ni Guwanro. Siguro, sa tulong ng megaphone ni Su Xiaoxiao, kumalat ang balita ng prinsesa sa wala pang isang araw. Tumayo si Kizen sa tabi ko, nakapamaywang, "Jiang Li, magkakilala na ba talaga kayo ni Guwanro?" Nagkunwari akong inosente, hindi ko naman sinabi na hindi kami magkakilala. Agad akong pinaligiran ng isang grupo ng mga lalaki. "Magkakilala na ba talaga kayo dati?" Masyado silang malapit, kaya hindi ako komportable na umatras. Lumapit pa ang mga lalaki, "Ano ang relasyon nyo?" Lumunok ako ng laway, "Kapatid ko siya." Tanungin pa nila, "Magkapatid ba kayo sa laman?" Iba ang apelyido sa ama, iba ang apelyido sa ina. Umisi ako. "Magkapatid kami sa magkaibang ama at ina, hindi nyo kailangang magalit. Magkaibigan lang ang mga ama, kaya magkakilala na kami mula pagkabata. Matagal nang magkaibigan ang pamilya Jiang at pamilya Gu. Magkakilala ang ama ni Guwanro at ang aking ama mula pagkabata, matagal na silang magkaibigan. Dahil sa relasyon na ito, kaya ako at si Guwanro ay naglalaro ng magkasama mula pagkabata." Hindi napigilan ng isang tao na bumuntong hininga, nakakainggit, napakagandang magkaroon ng napakagandang relasyon kay Guwanro. Nang marinig ko ito, mas sumaya ako, kaya nyo rin yon, napakabait ng ate Wanro. Mabait, mahaba ang pasensya, at ang pinakamahalaga, napakaganda ng kanyang ngiti. Hindi na napigilan ni Kizeng na sumabat. "Sandali lang, yung taong sinasabi mo ba ay si Guwanro na kilala namin? Iisa lang ba sila?" Hindi ko pa kasi nakitang umiti si Guwanro, kaya hindi ko maisip kung paano. Umiling ang lahat. Maliban sa maganda, hindi na kami makasundo sa iba. Siya ba si Guwanro na nakita natin pagkatapos ng klase? Bigla akong sumulpot sa tabi ni Guwanro nang nakakapang-intriga. Wanro." Magkatabi kaming naglalakad ni Wanro. "Maglakad ka ng maayos, hindi na ako bata." "Hindi umiinom ng ganyan ang mga matatanda," sabi ni Guwanro, sabay turo sa matamis na gatas na hawak ko. Sumipsip ako ng malaki. Ipinasok ko sa bulsa ng uniforme ni Guwanro ang gatas na binili ko at nagkunwari akong naghikab, saka tinapik si Ate Ha. Napailing si Guwanro at hindi napigilang matawa. Biglang nagsalita si Su Xiaoxiao na kanina pa nakamasid. "Wanro, sino siya?" Bahagyang tumagilid si Guwanro saka ipinakilala sa akin si Su Xiaoxiao, ang kaklase ko. Tinawayan ko ang mapuputing kamay ni Su Xiaoxiao. Sumimangot si Su Xiaoxiao at nagreklamo. "Kaklase, wala ba akong pangalan?"
Hindi pinansin ni Gu Wanru si Suk Xiaoxiao at sinabi sa akin na hindi ko kailangang malaman ang pangalan niya. Tumango ako at hindi na siya pinansin. Hinabol ako ni Suk Xiaoxiao at sumigaw. Teka, hindi ko pa nasasabi ang pangalan ko. Jiang Li. Ako si Suk Xiaoxiao. Narinig mo na ba ang pangalan ko? Sikat din ako sa school. Kahit na walang pumapansin sa akin. Malungkot na sinabi ni Suk Xiaoxiao at sadya pang itinaas. Biyernes ng hapon, pagkatapos ng ikalawang klase. Gaya ng nakaugalian, walang pasok dahil sa paglilinis ng buong paaralan. Sinamahan ako ni Gu Wanru, nagpanggap kaming naglilibot para maging pamilyar sa campus. Nagkwentuhan kaming dalawa. Ikiniling ni Gu Wanru ang kanyang ulo. Bakit mo naisipang lumipat ng paaralan? Hinila ko siya para iwasan ang hukay sa lupa dahil gusto kong makapasok sa parehong eskwelahan na pinapasukan mo. Muling nagtanong si Gu Wanru. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sumagot ako ng seryoso, gusto kong suriin ang sitwasyon ng kalaban. Tinaasan ako ng kilay ni Gu Wanru. Kumusta ang pagsusuri? Mahina akong napabuntong hininga. Natalo ako, ang daya. Biro ni Gu Wanru. Ano kaya ang dapat gawin? Naalala ko yung sinabi ni Teacher Chen, kung mas marami ang kalaban, mas dapat tayong sumulong. Nagulat si Gu Wanru, sinong Teacher Chen? Nagliwanag ang mukha ko na parang may sikreto. Si Teacher Chen Kuning. Napangiti ulit si Gu Wanru, iniisip na eksperto si Teacher Chen. Kumusta ka na sa bago mong kapaligiran? Kamusta ang mga kaklase mo? Mababait ba sila? Nag-isip ako ng mabuti, okay naman. Hindi ko pa sila gaanong kilala. Pero ang katabi ko ay masigla, palakaibigan, at madaling pakisamahan. Sinusumbong niya sa akin ang lahat ng nangyayari. At ang pakikitungo dito ay maaaring iba sa dati mong paaralan. Kung hindi ka makasabay, sabihin mo sa akin. Tuturuan kita. Bigla akong napangiti, pupunta ka sa bahay namin. Ngumiti si Gu Wanru at tumango, okay lang. Nang hapon din yon. May mga nakasaksi na nakitang tumawa ang babaeng malamig. Naglakas loob siyang kunin ang kanyang cellphone. Para kunan ang eksenang iyon at i-post sa forum ng paaralan. Sinamahan ni Jiang ang babae. Sa paglilibot sa campus, hindi lang siya dumaldal, ang kanyang pagtawa ay napakaganda. Siyempre, ito ay sa harap lamang ng bagong transfer student. Kapag wala ang transfer student, siya pa rin ang malamig na diwata na hindi nagpapalapit. Kapag tinawag ng ibang babae ang kanyang pangalan, sumisimangot siya. Pero ngayon, pinapayagan niya ang isang lalaki na dumikit sa kanya. At Wanru, tawag niya. Dahil Biyernes at uwian na, marami ang nakakuha ng kanilang cellphone. Mabilis na kumalat ang post kitang-kita sa mukha ng mga estudyante ang pananabik at pagkausyoso. Pero ang pananabik na ito ay tuluyang nawala matapos isa-isang magbigay ng takdang aralin ang mga guro. Nakatingin si Kizen sa blackboard ng walang kibo. Kopyahin mo na ang takdang aralin bago ito burahin. Hindi pa rin ako gumalaw, nang hihinang nagreklamo, 2 araw lang naman ang bakasyon. Bakit kailangan magsulat ng maraming takdang aralin? Kailangan mo na talagang masanay. Hininaan pa nga ng mga guro ang ibinigay. Wala bang maraming takdang aralin sa dati mong paaralan? Wala. Anong mangyayari kung hindi ka magsusulat? Muling pinag-isipan ni Kizen ang kanyang bagong katabi. Lumipat ka ba sa paaralang ito para mag-aral? O para lang makita si Gu Wanru? Patuloy akong nakatingin sa blackboard ng walang sigla. Ano sa tingin mo? Tinatamad na akong magsalita. Buong weekend, anong ginawa mo ngayon? Binilang ko sa aking mga daliri. Tanghali na ako nagising. Pagkatapos kumain, nanood ako ng AC. Pagkatapos kumain ng hapunan, naglaro ako ng computer. Nakipag-chat pa nga ako sa iyo online, nakalimutan mo na ba? Tumatawag ako sa iyo ngayon. Saan ako kukuha ng oras para gumawa ng takdang aralin? Hindi alam ni Gu Wanru ang sasabihin. Gusto mo ba ang Lunes? Hindi maitago ang saya sa boses ko. Gusto ko kasi makikita na kita. Hindi na nagsalita si Gu Wanru. Parang narinig ko siyang bumuntong hininga at bumulong. Kung gayon, pupuntahan kita bukas. Ang ikatlong klase tuwing Lunes ng umaga ay dapat sana ay klase sa matematika, pero nag-leave ang guro kaya nagkaroon ng self-study. Nag-aalala si Gu Wanru dahil hindi niya maintindihan ang takdang aralin. Bulong niyang sinabi kay Suk Xiaoxiao, lalabas lang ako. Kung may guro, takpan mo ako. Ang sagot ni Suk Xiaoxiao na parabang naiintindihan niya ang ibig sabihin. Sasabihin ko na nakipag-date ka. Tiningnan siya ni Gu Wanru. Agad binawi ni Suk Xiaoxiao ang sinabi. Sasabihin ko na pumunta ka sa klinik. Walang imik si Gu Wanru. Sobrang walang creative kaya palagi kang nahuhuli kapag nagku-cut class. Sabihin mo sa kanya ang tamang sagot. Kung may guro, huwag kang magsasalita. Hindi naman ako tatanungin ng guro. Pagkasabi niya nito, walang pag-aalinlangan siyang lumabas ng silid-aralan sa likod na pintuan. Mukhang nasaktan si Suk Xiaoxiao. Tumingin siya sa kaliwat kanan sa kanyang dibdib, ngunit walang makitang mapagsasabihan. Itinigil niya ang pagpapanggap at tumingin sa sports magazine. Nakarating si Gu Wanru sa junior high school. Nakita ko nga siyang nakatayo sa labas ng silid-aralan sa hallway, nakasandal sa pader, tumitingin sa kaliwat kanan. Hindi talaga mapakali. Oras ng klase.
Tahimik ang hallway. Nakita ko siya agad nang lumitaw siya. Lumapit si Guwanru. Bakit ka nakatayo dito? Umiti ako at sinabing pinaparusahan. Tumabi siya sa akin at bumuntong hininga. Wala ka talagang naisulat ni isang salita. Umuso ako at tumango sa kanya. Walang ganang sinimulan ni Guwanru ang usapan. Mayroong performance si Lolo Kang Wansheng ngayong weekend. Gusto mo bang pumunta? Kung gusto mo, makakakuha ako ng tiket. Lumingon ako sa kanya, puno ng pag-asa ang mga mata ko. Kasama ka. Sa totoo lang, hindi masyadong gusto ni Guwanru ang maestro. Pero wala siyang magawa. Gusto ko eh. Nag-alangan siya, pero tumango rin. Tuwang-tuwa akong pumayad. Isang segundo lang akong nakangiti, pero sa sumunod na segundo, nalungkot ang mukha ko. Tumingin ako sa kanya na parang nagmamakaawa. Ate Wanru, pagod na ako. Walang imik si Guwanru. Gagawin mo pa ba ulit na hindi gumawa ng takdang aralin? Sumandal ako sa kanya. Ate Wanru, mas marami ba kayong takdang aralin? Bahagyang inayos ni Guwanru ang kanyang postura para mas komportable ako. Medyo nagtataka ako. Paano mo natatapos? Sumagot si Guwanru ng normal. Hindi ko susulat. Agad akong tumayo at tinitigan siya, baka sa mukha ko ang pagkabigla. Tumawa ng mahina si Guwanru. Hindi ko kunin ng guro ang takdang aralin ko. Mukhang nakahanap ako ng kakampi. Napagtibay nito ang desisyon kong huwag gumawa ng takdang aralin. Tumawa ng may masamang balak. Kung hindi ikaw, hindi rin ako. Tumingin sa akin si Guwanru. Gusto mo pang maparusahan? Hindi pa natatapos magsalita ay tumawa na si Kelin. Isa-isang lumabas ang mga guro at estudyante mula sa silid-aralan. Kaya nakita ng lahat ng tao sa pasilyo ang eksenang ito. At nagpahayag ng pagkabigla. Ang heartthrob ng junior high school at ang cold beauty ng senior high school. Nagtatagpo at ang ekspresyon ng dalaga ay malayo sa pagiging malamig. Tila may bahid pa nga ng paglalambing na hindi maipaliwanag. Itong si Guwanru, isang anghel sa lupa. Hindi kailanman pumupunta sa ibang silid-aralan. Huling siyang nagpakita sa junior high school ay noong nagtapos siya ng junior high. Ngayon, hayagan siyang nakatayo rito, hindi nagtagal ay nakatawag ng pansin sa maraming tao. Hindi niya gusto ang mapaligiran ng mga tao. Itinayo niya ako ng maayos at tinapik ang likod ko. Sige na, tapos na ang klase. Magpahinga ka muna sa upuan mo. Nag-aalala kong tanong, paano na ang susunod na klase? Walang imik na tumingin sa akin si Guwanru, nakasimangot at nagbuntong hininga. Sumama ka sa akin. Anong gagawin? Anong magagawa? Siya lang ang makakagawa. Hinila ako ni Guwanru papunta sa opisina ng mga guro. Nang malapit na kami, tinanong niya ako, saan ang opisina ng advisor niyo? Alam mo ba? Itinuro ko lang ang nasa harapan. Nandoon. Hahanapin mo siya. Tumango si Guwanru. Nang makarating kami sa pinto, tinanong niya ulit ako. Alin? Sumilip ako at itinuro ang bintana. Yung payat. Kumatok si Guwanru at hinila ako papasok sa opisina. Diretso kami sa mesa sa may bintana. Magandang araw po, ma'am. Tiningnan ni Kinmin na payat ang dalawang estudyanteng nakatayo sa harap niya. Ang isa ay bagong lipat sa kanyang klase. Ang isa naman ay parang pamilyar. Nagulat siya. Magandang araw din, anong kailangan nyo? Agad na tumawa ang guro sa tabi niya at pinayuhan siya. Kinmin, hindi mo ba siya kilala? Si Guwanru. Napagtanto ni Kinmin, ikaw pala si Guwanru. Alam ko. Narinig ko na. Noong nag-aaral ka sa junior high, nagtuturo ako sa senior high. Kaya hindi kita nakita. Pero narinig ko ang pangalan mo. May kailangan ka ba? Bahagyang tumango si Guwanru tapos tumingin sa akin. Kapatid ko siya. Kadarating lang niya, kaya siguro hindi pa siya sanay sa bagong kapaligiran ng pag-aaral. Kung may nagawa siyang mali, huwag niyo po siyang parusahan. Puntahan niyo ako na ang magtuturo. Nasa high school 2, section 7 ako. Si Kinmin, bagamat mukhang galit, ay may ngiti pa rin sa mukha. Nang marinig niya ang mga salitang high school 2, section 7, bigla siyang natigilan at natulala ng matagal. Patuloy ni Guwanru, hindi niya nagawa ang kanyang takdang aralin sa Sabado. Pwede niyo po bang sabihan ang iba pang mga guro? Huwag niyo muna siyang pagalitan. Pagkalipas ng ilang sandali, natauhan si Kinmin at tumango bilang pagsang-ayon. Sige, walang problema. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, pinarusahan ka. Tumango ako, hindi nagsalita. Lumingon si Kinmin at tumingin sa timetable na nakadikit sa mesa. Tingnan ko, si Teacher Zhao ang nagparusa, tama? Si Teacher Zhao, mabait siyang tao, masyado lang siyang istrikto sa mga estudyante. Nakakaapekto rin sa pakikinig ang pagtayo. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang ibang mga guro maya-maya. Bumalik ka na sa klase. Magpapaalam na si Guwanru, salamat po. Aalis na po kami. Tila may naalala si Kinmin, nasa klase siya ni Teacher Ding Shuing, tama. Tumango si Guwanru. Si Teacher Ding ang aming class advisor. Ngumiti si Kinmin at walang sinabi. Hinayaan niya kaming umalis. Inihatid ako ni Guwanru pabalik sa silid-aralan. Hindi pa rin siya mapakali at nagtanong muli, hindi ka pa rin sanay sa bagong kapaligiran. Umiti ako, okay lang. Tumango si Guwanru.
Hindi niya nakalimutang sabihin sa akin na makinig ng mabuti sa klase at magsulat ng mabuti ng mga takdang aralin. Tumawa ako at sinabing sige. Ngunit hindi ko alam kung gaano karami ang narinig ko. Kinabukasan, napagtanto ni Guwanru kung ano ang ibig sabihin ng sinabi kong okay lang. Mula sa malayo, nakita niya akong hinarang sa may gate ng paaralan. Nakikita sa isang grupo ng mga tao, hindi rin nakatayo ng maayos. Lumingalinga, hindi alam kung ano ang hinahanap. Napabuntong hininga siya at lumapit. Itinuro niya ako at tinanong ang estudyante mula sa student council, anong nangyari sa kanya. Sakto namang kilala ng babae si Guwanru, tinawag siyang i-senior. Ngayon, bigla ang inspeksyon ng student I. Hindi niya dala. Kalmadong nagsinungaling si Guwanru, transferee siya. Hindi pa naayos ang kanyang student I. Pwede po bang papasukin muna siya? Nahihiyang kamot sa ulo ang babae. Basta tumawa siya. Hindi niya sinabi kaya hindi ko rin alam. Nabalitaan ko lang na may tumawa. Siya nga, tawagin mo na siya. Sumenya sa akin si Guwanru. Masaya akong tumakbo papasok ng paaralan. Nang makalapit si Guwanru, hinila niya ako palayo at nagtanong. Nasaan ang yi mo? Nagmaang-maangan ako. Hindi ko dala. Napabuntong hininga si Guwanru at sinabi, estudyante, nasaan ang yi mo? Naguluhan ako. Ano ba yon? Itinuro ng babae ang kaliwang bahagi ng dibdib niya at inulit ang sagisag ng paaralan. Nagsinungaling ako na hindi ko alam. Walang sinabi ang babae at inabot sa akin ang isang notebook at ballpen. Kung hindi mo dala, isulat mo ang pangalan at klase mo dito. Sa sandaling yon, kapapasok lang sa paaralan ni Guwanru, ang aking childhood sweetheart at ate. Nakita niya ang tagpo, bumuntong hininga, inalis ang kanyang school badge at iniabot sa akin. Lumingon siya at isinulat ang kanyang pangalan at klase sa notebook. Pagkatapos ay itinulak niya ako papasok ng gate. Nagtataka pa rin ako habang tinitingnan ang school badge sa aking kamay at nagkomentong, ang pangit naman. Nasaksihan ni Suxiao ang buong pangyayari. Habol niya mula sa likod na may nakakalokong ngiti, Ate Wanru, lagot ka. Na-report ka ng student council. Papagalitan ka ni Lauding. Nag-aalala kong tiningnan si Guwanru. Sino si Lauding? Masungit ba siya? Kalmado lang si Guwanru. Okay lang, magklase ka na. Kung sinabi ni Guwanru na okay lang, okay lang. Kaya tumango ako at naglakad papunta sa silid-aralan. Gaya nga ng inaasahan, hindi pa tapos ang morning reading nang pumasok si Lauding. Naglakad siya sa loob ng silid-aralan at tumigil sa harap ng mesa ni Guwanru. Tiningnan siya ni Guwanru. Sa gitna ng maingay na mga nag-aaral, mahinahong tanong ni Lauding, nakalimutan mo bang dalhin ang iyong identification card? Agad na umayos ng upo si Suxiao at dahan-dahang sumandal kay Guwanru para marinig ang kanyang sagot. Kalmadong sumagot si Guwanru na wala ko po. Nang marinig ito ni Suxiao, sumigaw siya sa kanyang isipan, teacher. Nagsisinungaling siya, sayang at hindi naririnig ni Lauding. Karaniwang tahimik si Guwanru. Pero hindi mapigilan ang pagtibok ng puso ng ilang lalaki. Noon pa man ay nangyayari na ito. Nasaan ang kanyang test paper? Nasaan ang kanyang assignment notebook? Bigla na lang nawawala. Hindi alam kung sino ang nagtatago. Siguro, ganoon din ang nangyari ngayon. Hindi rin siya dapat sisihin. Kinuha ni Lauding ang yi sa sulok ng kanyang mesa. Mayroon pa akong extrang school pin dito. Heto, gamitin mo na. Tumango si Guwanru at nagpasalamat. Salamat po, guro. Pagkaalis ni Lauding, itinuro ni Suxiao si Guwanru. Pagdating sa pagsisinungaling at pagpipilit, si Wanru lang ang kaya kong purihin. Parang walang narinig si Guwanru, nakayuko at nagbabasa. Oras na ng uwian ng junior high school. Mas maaga ng kalahating oras kaysa sa senior high school. Nang ilabas ni Guwanru ang kanyang bisikleta sa gate ng paaralan, nakita niya akong nakatayo doon. Para bang may hinihintay. Nang makita ko siya, tumakbo ako palapit. Ate Wanru, may ibang ginagawa ang driver, hindi niya ako masusundo. Ihatid mo na lang ako sa istasyon ng tren. Hirap akong paalisin ang driver namin para lang makasabay kay Guwanru pauwi. Hindi naghinala si Guwanru, tumagilid ang ulo. Sakay na. Ang pinakamasiglang oras sa gate ng paaralan. Hindi ko alam kung ilang tao ang nakarinig sa tawag na Ate Wanru at nakita si Guwanru na pamilyar na naglalakad kasama ako palayo. Bahagya ko pang ipinatong ang kamay ko sa baywang ni Guwanru. Tunay ngang may ilan na nagagalak at may ilan na nagdadalamhati. Inaliw ng mga babae ang kanilang mga sarili, hindi nakakahiya ang matalo kay Guwanru. Ipinahayag naman ng mga lalaki na, abay ang swerte naman ni Jiang Lingyi, wala na tayong magagawa. Sino ba naman kasi ang mas gwapo at may amang may kaya? Hindi ko alam kung kailan nagsimulang kumalat sa paaralan na ang dahilan kung bakit ako naging. Ang kaisa-isang transferee student sa mga nakaraang taon ay dahil nag-donate ang tatay ko ng gusali sa paaralan. Habang mas maraming tao ang nagsasabi nito, mas maraming tao ang naniniwala dito. Dagdag pa rito, hindi ako masyadong nagsisikap sa pag-aaral. Ang imahe ko bilang isang mayaman na anak na hindi nag-aaral ay lalong tumimo.
Kinabukasan, sa oras ng pahinga, nagtipon ang mga magkaklase na malapit sa isa't isa para magkwentuhan. Napunta sa akin ang usapan. Jiang Lingi, totoo bang nag-donate ng gusali sa paaralan ang tatay mo? Nagulat ako at sinabing, hindi ko alam. Tinignan ni Kizen ang ilang babaeng may masamang intensyon. At ipinagtabuyan sila na parang mga langaw. Uy, bakit nyo tinatanong ang tungkol sa pamilya ng iba? Sabihin mo muna kung anong trabaho ng tatay mo. Nagtatanong lang naman ako, hindi kita tinatanong. Ngunit wala akong pakialam. Ang tatay ko, hindi siya masyadong nagsisikap sa trabaho. Minsan, halos tanghali na siya pumapasok, kaya hindi niya natatapos ang trabaho niya at kailangan niyang mag-overtime hanggang hating gabi. At hindi masyadong stable ang kita niya. Nakinig ang lahat sa loob ng mahabang panahon ng walang imik. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong muli sila, ang nanay mo? Halos pareho ang sitwasyon ng nanay ko. Pero parang mas kaunti ang kinikita niya kaysa sa tatay ko dahil hindi ako binibigyan ng tatay ko ng allowance. Nagtataka ang lahat, paano makakapag-donate ng gusali sa paaralan ang ganitong pamilya? Paano ka nakalipat dito? Tinitigan ko ang naguguluhang mga mukha sa harap ko. Hindi ko rin alam kung anong isasagot. Gaya ng inaasahan, nahihiya na silang magtanong pa. Si Gu Wanro, nakatayo sa labas ng bintana, gustong tumawa. Ang panganay na anak ng pamilya Jiang na kinatatakutan noon. Sina Jiang Mubai at ang henyong dalaga ng Shengji na si Xia Bingsui. Kung alam lang nila na balang araw, ang kanilang anak ay magiging ganito. Siguro wala na silang ganang mag-isip ng trabaho. Sila at ako ay hindi alam na ang dahilan kung bakit ako naging. Kaisa-isang estudyante na lumipat sa paaralang ito sa nakalipas na mga taon ay dahil sa sarili kong kakayahan. Balak pa naman ni Jiang Mubai na mag-donate ng gusali sa paaralan. Pero nang makita nila ang resulta ng sinalihan ni Jiang Lingi na paligsahan sa matematika sa ibang bansa noong mga nakaraang taon, hindi na nila binanggit ang pag-donate ng gusali. Sinabi nilang iproseso na lang ang aking pagpasok. Kaya naman ipinagmamayabang ni Jiang Mubai kung saan-saan. Kung gaano kagaling ang kanyang anak at nakatipid siya ng isang gusaling pera. Sa pag-isip na yon, itinaas ni Gu Wanro ang kanyang kamay at kumatok sa bintana. Nang makita ko ang taong papalapit na nakaupo sa tabi ng bintana, agad akong umiti at binuksan ang buong bintana. Halos lumabas na ang kalahati ng katawan ko. Ate Wanro, hinahanap mo ba ako? Inabot ni Gu Wanro ang isang lalagyan. Galing ito sa nanay ko. Sa tanghalian, pumunta ka sa kantina. Para painitin sa microwave bago kainin. Ang mga taong nag-uusap at nagbibiruan kanina ay tumigil at nakatingin sa amin. Nang makita yon, bahagyang sumimangot si Gu Wanro at nagsalita, mauna na ako. Halos nakalabas na ang kalahati ng katawan ko sa bintana at malakas kong tinawag siya. Sabay tayong kumain sa tanghalian. May gagawin ako sa tanghalian. Kumain ka na lang kasama ng mga kaklase mo. Pagkatapos magsalita ni Gu Wanro, itinuro niya ako. Umupo ako ng maayos at mahinang bumulong. Tinanggihan ako. Sa paglitaw ni Gu Wanro, ang usapan ng lahat ay otomatikong napunta sa kanya. Hindi pa siya nakakalayo, narinig ko na ang isang taong nagtanong sa akin, Jiang Lingi. Ano ang trabaho ng pamilya ni Gu Wanro? Si Tito Gu ay abalang-abala tuwing holidays. Siguro nagde-deliver siya. Si Tita Gu naman, madalas siyang magsalita tungkol sa mga kutsilyo at kung ano-ano pa. Siguro nagkakatay siya ng baboy. Kung malalaman ito ni Dr. Sui, bawat hawak niya sa kanyang surgical knife. Mag-iisip kaya siya kung ano ang lulutuin. Kung adobo ba o gisado. Para kay Minister Gu naman, ang pagde-deliver ay para raw maranasan ang buhay. Hindi na malayang napangiti si Gu Wanro. Nagpatuloy ang kanyang magandang pakiramdam hanggang sa pagbalik niya sa klase. Kahit papaano, naitaboy ko na ang mga taong iyon. Paglingon ko, nakita ko si Kizen na nagniningning ang mga mata. Gawa ito ng nanay ni Gu Wanro. Ito ang kinakain niya kaya siya lumaki ng ganito. Pagkasabi niya, hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako sa kanya. Nagtanong ako, gusto mo bang sumipsip ng kaunting swerte para sa susunod na pagsusulit? Mukhang mas mataas ang ranggo, di ba? Tumango si Kizen na para bang nasa opisina siya. Pumakaway ako ng walang magawa. CJ, pumasok si Gu Wanro sa silid-aralan mula sa likod na pintuan. Bago pa siya makaupo, kinindatan na siya ni Suk Xiao. Wanro, may naghahanap sa iyo sa labas. Kanina ka pa hinihintay. Kagagaling lang ni Gu Wanro sa akin, kaya imposibleng ako yon. Hindi man lang siya nag-angat ng ulo. Sabihin mong wala ako. CJ, sabi ni Gu Wanro wala siya. Talagang may ginagawa si Gu Wanro sa tanghali. Ipinatawag siya ng grupo sa math competition ng eskwelahan para sa maikling pulong sa tanghali. Ang pangunahing paksa ay may isang miyembro. Dahil gagraduate na siya, gustong umalis. Kailangan nilang magdagdag ng bagong miyembro at tanungin sila kung mayroon silang magandang kandidato na maipapayo. Katahimikan sa ibaba. Nag-atubili si Gu Wanro bago magsalita, may alam akong isang taong karapat-dapat. Ang ilang tao na naroroon ay nagkaroon ng pagkakataong marinig si Gu Wanro na tahimik na magsalita ng maraming beses sa isang hininga.
Ang leader ng grupo ng kompetisyon, si Teacher Wu, ay nagtakang nagtanong, sinong estudyante? Ang ilang tao na naroroon ay nagkaroon ng pagkakataong marinig ang isang tahimik. Si Gu Wanru ay nagsalita ng maraming beses sa isang hininga. Ang leader ng grupo ng kompetisyon, si Teacher Wu, ay nagtakang nagtanong, sinong estudyante? Dahan-dahang binigkas ni Gu Wanru ang pangalang Jiang Lingi. Lumingon si Teacher Wu upang tingnan ang iba pang mga guro sa math team at nagtanong, sino si Jiang Lingi? Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante sa ibaba. Parang siya yung bagong lipat na estudyante mula sa junior high school. Nabalitaan kong mayaman daw ang pamilya niya. Sila raw ang nag-donate ng building sa school. Hindi ko alam kung sino. Sa isang malakas at sarkastikong boses, nagsalita siya, Gu Wanru, huwag mong isama ang personal na damdamin dito. Hindi nagalit si Gu Wanru at kalmadong sumagot, nagmumungkahi lang ako. Nasa grupo ng kompetisyon kung tatanggapin nila o hindi. Bahagyang nagtataka si Teacher Wu na tumingin sa kanya. Galing sa junior high school. Bata pa yata. Gaano kahusay? Hindi bababa sa akin. Simple at malinaw pa rin ang sagot ni Gu Wanru. Tila may bahid ng di halatang pagmamalaki. Tumanggo si Leader Wu. Kung ganon, Teacher Xu, hindi ba't nagtuturo ka sa junior high school? Tignan mo mamaya. Papuntahin mo siya para mag-tryout. Tumango si Teacher Xu, ang guro sa math sa junior high school. Pagkatapos ng unang klase sa hapon, pinuntahan ako ni Teacher Xu sa klase. Gusto mo bang sumali sa grupo ng kompetisyon? Nang marinig ito, tumugon ako ng walang interes. Ayoko. Ayoko. Nagulat na tumingin sa akin si Teacher Xu. Si Gu Wanru ang nagrekomenda sa'yo. Akala ko gusto mo rin ito. Ganun ba? Pag-iisipan ko. Pagkarinig ko sa pangalan ni Gu Wanru, agad nagbago ang ugali ko. Ano ang kailangan kong gawin? Nang makita ang reaksyon ko, nagpatuloy si Teacher Xu. Saktong mayroon tayong pagsasanay ngayong hapon. Sumali ka para makita mo ang resulta. Sasabihin ko sa class advisor niyo. Pero isa lang ang interesado ako. Pupunta ba si Gu Wanru? Bagaman nagtaka si Teacher Xu, sumagot pa rin siya sa akin, sasali siya. Sa wakas, masaya ako. Pupunta ako pagkatapos ng ikalawang klase ngayong hapon. Pumunta si Gu Wanru sa silid-aralan kung saan nag-ensayo ang grupo ng kompetisyon. Naghintay siya ng matagal bago niya ako nakita. Dahan-dahan akong lumapit mula sa malayo, walang bakas ng pagmamadali na mahuli sa oras. Pagpasok ko sa silid-aralan, dumiretso ako kay Gu Wanru. Inabutan ako ni Gu Wanru ng panulat at tumingin sa akin nang walang magawa, magseryoso ka. Ito ay ilang mga mock exam sa Filipino, halos katulad ng mga nauna. Hindi ito mahirap para sayo. Tumango ako ng nakangiti, sige, magpasa tayo ng maaga para lumabas at maglaro. Nakita kong hindi nagsalita si Gu Wanru ng matagal. Kaya tumango ako at bumulong, okay ba? Alam kong hindi maaaring magpasa ng maaga. Maaari ka bang umupo sa tabi ko? Direktang itinuro ni Gu Wanru ang aking upuan. Hindi pwede. Binuka ko ang aking bibig at nagbigkas ng isang pantig. Pagkatapos, nagbalik ako sa aking upuan ng nag-aalangan. Pagkaupo ko, nakita ko ang guro na pumapasok na may dalang mga papel ng pagsusulit. Tumingin si Teacher Feng at nakita ang taong inirekomenda ni Gu Wanru. Isang bagong mukha. Ano ang iyong pangalan? Tumayo ako at sumagot ng maayos, magandang araw po, teacher. Ako si Jiang Li, magandang pangalan. Ngumiti si Teacher Feng, mayroon bang anumang problema, bagong mag-aaral? Nag-isip ako at tumingala ng seryoso at nagtanong, Teacher, maaari bang magpasa ng maaga pagkatapos umupo? Biglang hindi natuwa si Teacher Feng. Ginagawa mo bang insulto ang aking mga tanong? Kumirot ang kanyang labi. Pag-uusapan natin ang tungkol sa tanong na ito mamaya. Malapit na ang oras. Ipapasa ko muna ang mga papel ng pagsusulit. Sa isang sandali, ang silid-aralan ay napuno ng tunog ng pagsusulat. Katatapos lang ni Gu Wanru na isulat ang huling linya. Narinig niyang may bumagsak ng panulat, at pagkatapos ay nakita niya akong nagtaas ng kamay. Teacher, tapos na ako. Tumayo si Teacher Feng at lumapit. Sumuko ka na ba? Tumingin siya sa akin nang may pagtataka. Pagkatapos ay yumuko siya upang tingnan ang papel sa aking mesa. Tiningnan ito ng ilang beses, at pagkatapos ay pinulot ito at tiningnan muli. Bagamat hindi ito mga karaniwang diskarte. Ngunit lahat ay nasagutan, at lahat ay tama ang sagot. Hindi siya makapaniwala at nagtanong. Natapos mo na lahat? Hindi ba mahirap? Wala akong interes. Ano ang mahirap doon? Ganoon lang. Labis na naapektuhan si Teacher Feng. Lumabas ka na. Nakaramdam siya ng kakaiba kaya sadyang lumipat siya sa tabi ni Gu Wanru. Mukhang tapos na rin siya. Marahil ay para alagaan ang mga estudyanteng nahihirapan. Kaya hindi siya masyadong nagpatawag ng pansin para magpaliwanag ng pagsusulit. Tumigil siya. Sa unang pagkakataon, nagduda siya sa kahirapan ng kanyang paggawa ng pagsusulit. Bumulong siya. Sa tingin mo rin ba madali ang tanong na ito? Tiningnan siya ni Gu Wanru pero hindi nagsalita. Napabuntong hininga siya. Lumabas ka na rin. Tiningnan ni Teacher Xu si Teacher Feng habang hawak ang mga papel nila.
Bumalik siya sa harapan at tiningnan ito saka bumulong sa kanya, nag-leak ka ba ng mga sagot? Biglang hinampas ni Teacher Feng ang mesa. Bumulong siya ng galit, huwag mong insultuhin ang pagkatao ko. At profesionalismo ko. Bumulong si Teacher Xu, meron ka ba nun? Sa mga sandaling iyon, misteryoso kong hinila si Gu Wanru papunta sa ilalim ng pader ng paaralan. Ang mukha ko ay inosente. Pero kinukumbinsi ko siyang gumawa ng kalokohan, Ate Wanru, hindi pa ako nakakaakyat sa pader. Tamang-tama at kakaunti ang tao ngayon. CJ, nang paakyat pa lang kami sa pader, may sumigaw sa baba. Sino nang umaakyat sa pader? Bumaba kayo. Anong klaseng kayo? Napabuntong hininga si Gu Wanru. Bago tumalon, mahina niyang sinabi sa akin, kapag tinanong, sabihin mo Suxiao-Xiao ang pangalan mo. Talaga naman. Ang pagbintang ni Gu Wanru ay tunay na napakahusay. Dinala kami ng security guard sa security office. Nagtataka niya akong tiningnan. Iniisip niya ang lalaking to bakit babae ang pangalan niya? Kaya pagkatapos magtanong ng ilang katanungan, pinaalis niya kami. Pagbalik sa akin ni Gu Wanru sa pintuan ng silid-aralan. Nagrereklamo pa rin ako, malapit na sana akong makalabas. Napatawa si Gu Wanru at itinaas ang kamay niya. Hinaplos niya ang ulo ko at sinabing, sige na. Bigla kong naalala ang isang bagay. Kumikinang ang mga mata ko at biglang sumigla ako. Sa susunod palitan mo ulit ang pangalan ko. Maghahanda rin ako ng pangalan para sa'yo. Halata ang panunukso sa mukha ni Gu Wanru. Pagkatapos niya akong pakalmahin, pagbalik niya sa silid-aralan, tapos na ang klase. Walang kamalay-malay sa nangyari si Suxiao-Xiao, abala siya sa pakikipagkwentuhan sa mga kaklase niyang taga-Zhenghe. Hindi niya alam kung bakit, pakiramdam niya ay kakaiba ang tingin sa kanya ni Gu Wanru. Maya-maya pa, narinig niyang tinawag siya ni Gu Wanru, kumuha ng card mula sa kanyang pitaka, at iniabot sa kanya. Walang limitasyon sa expiration date, ibinigay ko na sa'yo. Gulat na gulat si Suxiao-Xiao, talaga, para sa akin. Wanru, paano mo nalaman na gusto kong lumangoy? Pero bakit? Ang ibang mga kaklase sa gilid ay nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala, hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong magsalita. Nang makita nila na si Gu Wanru ay talagang sumagot kay Suxiao-Xiao sa isang tono na masasabing banayad. Walang dahilan, may kakaiba. Nagpahayag din ng protesta ang dalawa pang matalik na kaibigan. Wanru, bakit kay Suxiao-Xiao mo lang binigay? Gusto ko rin. Tinaasan ng kilay ni Gu Wanru. Gusto niyo rin? Tumango ng todo ang dalawa. May kahulugan si Gu Wanru. Magkakaroon ng pagkakataon. May kalahati pa siyang sinabi, ang kanyang kilay, batay sa dalas ng paggawa ko ng gulo. Marahil hindi na kailangang maghintay ng masyadong matagal. Nang malapit nang matapos ang huling klase, nakita ko si Ding Shuing na pumasok sa silid-aralan. Diretso siyang naglakad papunta kay Suxiao-Xiao, kumatok sa kanyang mesa. Sumama ka sa akin sa labas. Kaya tumayo si Suxiao-Xiao na may naguguluhang ekspresyon at sumunod kay Ding Shuing palabas. Lumakad si Ding Shuing ng ilang hakbang at lumingon. Lumabas din si Gu Wanru. Lumabas siya sa silid-aralan na may normal na ekspresyon. Nakatayo silang dalawa ng magkatabi. Sa pasilyo sa labas ng pinto ng silid-aralan, tinitigan ni Ding Shuing si Suxiao-Xiao. Wala ka bang magawa? Wala ka bang magawa kaya nag-akyat bakod ka? Naguguluhan si Suxiao-Xiao. Hindi ako Galit si Ding Shuing. Naglakas loob ka pang sumagot. Lalong nakaramdam ng kawalan ng kasalanan si Suxiao-Xiao. Hindi talaga ako Hindi na siya pinatapos ni Ding Shuing. Kaya nagsimula siyang magsalita, kayong mga estudyante sa panahon ng pagrebelde, talagang mahirap turuan. Hindi matutunan ang mabuti, pero bakit napakadaling matuto ng masama? Walang ideya si Suxiao-Xiao kung ano ang nangyayari. Bakit bigla na lang siyang napagalitan ng walang dahilan? Guru Ding, tinatamad si Ding Shuing na makinig sa kanyang paliwanag at nagtaas ng kamay. Magpasa ka muna ng reflection paper, mahigit 800 na salita. Ibigay mo sa akin bukas ng umaga. Nakita ni Suxiao-Xiao na kumalma na si Ding Shuing, balak niyang magpaliwanag, pero nang magbubukas pa lang siya ng bibig ay pinigilan siya ni Gu Wanru. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang pulso. Lumingon siya para tingnan ang tahimik na si Gu Wanru sa tabi niya. Naalala niya ang swimming card na yon, kahit sino ay maintindihan kung ano ang nangyari. Hindi niya sinasadyang kusang loob na pinasan ang sisi para sa iba. Paano naman si Gu Wanru? Tila naalala lang ni Ding Shuing si Gu Wanru. Oh, Gu Wanru, bumalik ka na. Sige, pumunta ka muna sa grupo ng math. Hinahanap ka ni Teacher Wu. Pilit na nilalabanan ni Suxiao-Xiao ang kawalang katarungang ito. Bakit hindi niya kailangang sumulat? Sinamaan siya ng tingin ni Ding Shuing. Bakit kailangan niyang sumulat? Mag-ingat ka sa susunod. Huwag mong impluwensyahan si Gu Wanru. Naiiyak na si Suxiao-Xiao. Sino ba talaga ang nag-impluwensya? Pagdating ni Gu Wanru sa grupo ng math, tinitignan ni Teacher Wu ang aking mga test paper. Nagtanggal ng salamin at diretsyo nang nagtanong. Gu Wanru, sino si Zheng Li? Napaka-talented niya. 2 taon pa lang ay lumalahok na siya sa mga nangungunang kompetisyon.
Hindi nalalayo ang kanyang mga marka sa mga estudyante sa high school. Nag-isip si Guwanru saglit. Dahan-dahan niyang sinabi ang ilang mga pangalan. Unang gantimpala sa Provincial Math Competition. Pambansang kampiyon sa Math Olympiad. Gintong medalya sa International Mathematics Team Competition. Tunay na Grand Slam sa mga nangungunang kaganapan. Natutuwa si Teacher Wu. Sinasabi mo ba siya o ikaw? Dahan-dahang sumagot si Guwanru. Halos lahat ng mga gantimpalang nakuha ko ay nakuha rin niya. Noong mga nakaraang taon, si Teacher Wu ay nagkaroon ng malalim na pag-aaral sa mga kompetisyon na ito. Parang wala siyang maalala. Tumango si Guwanru. Kalaunan, naisip niya na hindi na ito kawili-wili kaya hindi na siya sumali. Tumango rin si Teacher Wu. Sa tingin niya ay may potensyal siya. Talagang matalino ang binata. Ngunit hindi masyadong katulad ng iyong talino. Siya ay medyo independyente at masigasig. Nakuha ni Guwanru ang punto ni Teacher Wu. Nag-atubili siya bago magsalita bago umalis. Bihira siyang pumuri ng isang tao. At mayroon siyang ideya ng pagpapababa sa sarili upang itaas siya. Mayroon pa kaming isang pagkakaiba. Sanay lamang ako sa paggamit ng mga kasanayan. Siya ay may likas na talento. At ang mga pagmamalaking hindi nasabi. Sa paglipas ng panahon, tiyak na malalampasan niya ang lahat sa matematika. Mas maaga pang napansin ni Guwanru kaysa sa aking mga magulang ang aking pagiging sensitibo at talento sa mga numero. Kaya sa napakaagang edad. Habang sinasanay niya ang kanyang sarili, binigyang pansin niya ang paglinang ng aking potensyal. Noong panahong iyon, hinikayat niya ako na sumali sa mga summer camp at iba't ibang kompetisyon. Una, upang makita ang mundo. Pangalawa, upang malaman na may mas magagaling kaysa sayo. Huwag tumigil sa pag-unlad. Tila hindi ko namamalayan ang aking talento sa matematika. Sa tingin ko, iyon ay isang karaniwang bagay. Wala akong anumang pagmamalaki o kayabangan. Noong bata pa ako, sumusunod ako kay Guwanru para lumahok sa mga kompetisyong iyon sa ibang bansa. Hindi ko rin nararamdaman na mahirap. Nagtataka lang ako kung bakit kailangan kong makipagkumpetensya ng paulit-ulit. Tinanong ko siya, Ate Wanru, bakit hindi pwedeng magpasa ng test paper ng mas maaga? Ate Wanru, bakit parang nahihirapan ang ibang tao sa mga tanong na ito? Bakit kay tagal bago masagot ni Ate Wanru ang ganyang kasimpleng tanong? Tapos na ang iba magpasa bago pa siya. Naalala ko noong unang beses naming sumali ni Guwanru sa isang world-class competition. Hindi pa kami gaanong katanda noon at pareho kaming sumali dahil sa espesyal na permiso. Hindi ako yung tipo na nakikisama o kayang makipagplastikan sa iba. Kaya maraming tao ang hindi maganda ang unang impresyon sa akin. Iniisip ng mga hindi ako kilala na. Mataas ang tingin ko sa sarili ko at hindi ako nakakatuwa. Kaya sa eroplano, nagkaroon ako ng alitan sa isa kong teammate. Pagdating sa hotel, lumala pa ang away. Naguluhan ang team leader ng gobyerno. Kinabukasan, bago magsimula ang opening ceremony, pinaalalahanan ako ni Guwanru na ang pakikipag-away ay makakaapekto sa mood ko at maaari itong makaapekto sa performance ko sa exam. Binalewala ko lang siya. Hindi ako, siya ang tinutukoy ko. Tumingin si Guwanru sa isang direksyon. Siya ang maaapektuhan. Hindi ako natuwa. Bakit mo siya pinoproblema? Ako na lang ang alalahanin mo. Hinaplos ni Guwanru ang ulo ko para patahanin ako. Ang sasalihan natin ay isang team competition na may kinalaman sa karangalan ng bansa. Alam mo ba? Kumurap ako at nagtanong, ano yun? Importante ba yun? Naman, alam mo ba na ang math ay isa sa mga forte ng ating bansa? Pero ilang taon na tayong hindi nakakapasok sa top 3 sa world ranking sa team event pagkasabi nito ni Guwanru. Ang kanyang mga mata ay kalmado at seryoso ang kanyang mukha. Ang goal natin sa kompetisyon na ito ay hindi para makakuha ka ng gold medal. O para makakuha ako ng gold medal. Ang goal natin ay dapat makuha ng China ang team championship. Kaya naman pinilit ng teacher na kaming dalawa ang ipadala sa competition. Sa team ranking, kahit gaano pa tayo kagaling, 2 perfect score lang ang makukuha natin. Hindi natin kayang tapatan ang 6 na tao mula sa ibang bansa. Kaya kailangan natin siya. Kung maapektuhan siya at hindi siya makapaglaro ng maayos, maapektuhan ang total score. Kahit manalo pa tayo sa ibang players at makuha ang individual gold medal, talo pa rin tayo. Mahina ang kanyang boses sa kotse, pero ang team leader at assistant team leader na nakaupo sa unahan ay narinig pa rin ang ilang keywords. Ibunulong din ng assistant team leader sa team leader, ikaw ba ang nagsabi sa kanya ng mga ito? Umiling ang team leader, masyado pa silang bata at kulang sa experience sa mga big competitions. Nag-aalala ako sa kanilang mentalidad, kaya paano ko pa sasabihin sa kanila ang mga ito para bigyan sila ng pressure? Tahimik na nag-thumbs up ang assistant team leader. Hindi pa matanda si Guwanru pero kalmado siya at marunong. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki sa bahay nila. Napangiti ang team leader at sinabi, ang pinakaimportante ay, kung sino lang ang makakapagpabago kay Zhengli, ang batang pasaway na to, wala akong magawa sa kanya. Kay Guwanru lang ako umaasa.
Pagdating sa reputasyon at malawak na pananaw, tinuruan akong mabuti ng mga magulang ko. Talagang tumahimik ang buong biyahe. Kahit na paminsan-minsan ay nangaasar siya, hindi ko siya pinapansin. Wala akong masyadong interes sa opening ceremony. Paminsan-minsan ay sumusulyap ako, pagkatapos ay bigla kong tinanong si Guwanru. Mga Chino ba sila? Alam ni Guwanru kung ano ang tinutukoy ko at agad sumagot. Sa mga kalahok at leader mula sa iba't ibang bansa, nakita niya ang pamilyar na mukha. Hindi maintindihan ng batang lalaki. Bakit sila kumakatawan sa ibang bansa? Nag-isip si Guwanru, medyo komplikado ang bagay na ito. Ang masasabi ko lang, iba-iba ang gusto ng mga tao. Sino nang mag-akala na tataas ang kilay ko at susungaw, alam ko na rin kahit hindi mo sabihin. Siguradong binigyan sila ng ibang bansa ng mga benepisyo. Kung magiging napakagaling ako sa hinaharap, kahit tuksuhin ako ng ibang bansa, hindi ako pupunta. Mananatili ako sa sarili kong bansa. Ngumiti si Guwanru. Siguro dahil ito sa aking ama na si Jiang Huaibay na laging sinisikap na ibigay sa akin ang pinakamaganda sa lahat. Kapag nakita mo na ang pinakamaganda, wala nang anumang pang-akit ang anumang ibibigay ng iba. Umiling siya, hindi lang din dahil doon. Dapat nating respetuhin ang kanilang mga pagpili. May intindihan mo rin sa hinaharap. Tumango ako na parang naiintindihan ko. Ang ganitong klaseng paligsahan ay maituturing na paghaharap ng mga pinakamahuhusay na henyo. Bihira kang makakita ng mga batang gaya nila dito. Mahirap sa karanasan at lakas. Kaya bago pa magsimula ang kompetisyon, nakita na ni Guwanru sa mga mukha ng mga kalahok mula sa ibang bansa. Ang bahagyang pangungutya at pagiging kampante. Alam niyang mapapatahimik niya ang mga ito. Pagkalabas niya sa testing room sa unang araw, nakita ni Guwanru na parang wala akong gana at medyo naawa siya. Maaga akong nagising kaninang umaga. Grabe ang pagiging mainitin ng ulo ko. Bago pumasok sa testing room, nakakatakot ang aura ko. Ngayon, nanghihina ako. Hinaplos ni Guwanru ang ulo ko. Okay ka lang ba? Tinusot ko ang mga mata ko at sumagot. Inaantok, nagugutom, pagod. Gusto kong uminom ng tubig at magpunta sa banyo. Pagkalabas ko sa testing room sa ikalawang araw, kinukusot ko pa rin ang mga mata ko at ibinigay ang sagot na ito. Nakita ako ng leader at busy leader sa ganitong ayos. At nawala ng pag-asa. Si Guwanru naman ay hindi masyadong nag-alala at kaswal na nagtanong sa hapagkainan. Nagawa mo ba lahat? Tumango ako, Inen. At Wanru, ikaw? Tumango rin si Guwanru, nagawa ko rin lahat. Hindi naman kalakasan ang mga boses namin, pero naagaw pa rin ito ang atensyon ng aming kasamahang teammate. Sagot ni Guwanru matapos nilang sagutan ang pangatlong tanong kahapon at ang unang tanong ngayong araw. Bumuntong hininga ang lalaki. Naku, baka 1 o 2 puntos lang ang makuha ko. Kalmadong sinuri ni Guwanru ang kanyang mga marka, at sa wakas, pagkatapos ng ilang taon, ay bumalik sa kanyang dating galing. Hindi lang si Guwanru at ako ang nag-uwi ng perpektong marka sa buong paligsahan, kundi ang malaking agwat din na nilikha ng 2 tanong na iyon. Kaya naman nanguna ang koponan ng China at naging karapat-dapat na kampiyon ng mundo ng taong iyon. Pagkatapos sumali sa kompetisyon, sanay na si Guwanru at ako. Unti-unti rin niyang napagtanto na hindi ako basta may talento, kundi likas na kakayahan. Likas na kakayahan sa mga numero na hindi mababago ng kahit anong kompetisyon. Sabi nga nila, kung nakatakdang ibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay, walang makakapigil. Pero hindi ko gusto ang kompetisyon, dahil lang kay Guwanru kaya ako nagkakaganito. Handa akong maghirap para lang sumali sa kompetisyon, basta makasama ko siya, kahit saan at kahit anong gawin ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay dalisay at wagas, walang bahid ng anumang bagay. Hindi ito matiis ni Guwanru. Kaya naman, hindi na niya ako hinikayat na sumali sa kompetisyon. Pero iba na ngayon. Dahil lumipat ako ng paaralan dito, kailangan kong magsakripisyo para makakuha ng ilang bagay. Ang pagiging suwel ko at hindi pagsunod sa nakasanayan ay katulad ni Kifang. Sa aking pagiging prangka at walang pakialam. Hindi ko kayang tanggapin ang buhay na parang impyerno sa grade 12. Kailangan kong sumali sa maraming pambansang kompetisyon. Kung maganda ang patakaran, makakakuha ako ng direktang pagpasok sa kolehiyo at makakatipid ako ng maraming oras. Bukod sa mga estudyanteng nagtitake ng mock test, si Teacher Feng Fei rin ay dismayado. Kaya sumilip siya sa mga papel ng ibang estudyante para makabawi ng kaunting kumpiyansa. Nagtakang tanong ng isa pang guro sa parehong opisina, Teacher Feng, kumusta si Jiang Li? Bumuntong hininga ulit si Feng Fei, hindi niya alam kung paano sasabihin. Medyo komplikado ang sitwasyon, hindi matatalo ng kanyang galing si Guwanru. Talaga? Hindi lang magaling, isa siyang henyo pero suwel ang henyong ito. Noong dumating si Guwanru para kay Teacher Feng, parang isang bihasang manlalaro na pumapatay ng mga baguhan. Ngayon, ang pakiramdam ko ay parang isang bihasang manlalaro ang nagdala ng isa pang bihasang manlalaro. Para pumatay ng mga baguhan. Noong Sabado ng gabi, sinamahan ako ni Guwanru na manood ng pagtatanghal ni Kang Wansheng.
Matapos hanapin ang aming upuan, nagsimula akong kumain at uminom. Hindi pa man nagsisimula ng ilang minuto ang palabas, nakasimangot na ako at sinundot sa pagitan ng mesa si Gu Wanru sa tainga at bumulong. Ate Wanru, gusto kong magpunta sa banyo. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Late na nga ako nang umalis ng bahay, tapos traffic pa, tapos ang sama pa ng mood ko. At muntik pa akong mabangga ni Jiang Li, kaya inilipat ko ang galit na kinikimkim ko sa kanya. Nasira ang magandang mood. Hindi na dapat ako umalis ngayon, ngayong naayos na ang mga bagahe. Wala man lang gumana. Sino ang mag-aakalang pagkaupo ko, maakit agad ako ng isang batang figura sa pinakaunahan, sinasakop ang pinakamagandang pwesto sa buong lugar. Nakaupo ng tuwid sa gitna ng isang grupo ng mga may edad na, medyo kapansin-pansin. Nakikita ko lang ang kanyang gilid ng mukha. Hindi rin kayang pigilan ng ilaw at anino ang kanyang pinong mukha. Para bang ipinanganak siyang nakasisilaw at kahanga-hanga. Dahil nawalan na ako ng ganang manood ng palabas, nakatuon ang aking mga mata sa likod na yon. Hindi ko maiwasan. Hindi nagtagal, nakita ko ang lalaki na muntik. Nang makabangga sa kanya sa may pintuan, umupo sa tabi ng babaeng iyon. Sa tingin ko, magkapatid sila. Nang seryoso siyang nanonood, biglang tinapik siya nitong Duan. Tingnan mo doon. Nagulat si Qin Liji at agad na iniwas ang kanyang tingin. Lumingon siya kay Tong Duan. Bakit? Itinuro ni Tong Duan ang figura na iyon, ang babaeng iyon. Biglang kumabog ang puso ni Qin Liji. Kilala mo ba siya? Sumagot si Tong Duan, kilala ko siya. Hindi niya ako kilala. Siya ang nangunguna sa kalapit na National Affiliated High School, isang napakataas at malamig na school bell. Tanong ni Qin Liji, paano mo nalaman? Minsan, pumunta ako sa Affiliated High School para bisitahin ang aking kaibigan. Minsan ko siyang nakita. Tinapa ni Qin Liji ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagtatanong, ano ang pangalan niya? May boyfriend na ba siya? Umiling si Tong Duan. Hindi ko matandaan. Hindi ko rin narinig na may boyfriend siya. Pero malalaman ko rin kung magtatanong ako. Baka medyo malakas ang boses nilang dalawa. May tumingin sa kanila, kaya hindi na silang dalawa nagsalita at nag-focus na lang sa panonood ng palabas. Hindi pa alam ni Gu Wanru na upang mapasaya ako, lumabas siya, ngunit may nakatitig na pala sa kanya. Noong Lunes ng umaga, inabisuhan ako ng grupo ng kompetisyon na sumali sa grupo. Sa akin, wala naman akong nakikitang problema. Akala ko, sa pagsali sa grupo ng kompetisyon sa matematika, mas madalas kong makikita si Gu Wanru. Sino ang mag-aakalang iba ang realidad sa inaasahan ko? Tuwing pupunta ako sa pagsasanay, hindi man lang kami nakakapag-usap ni Gu Wanru ng dalawang pangungusap. Si Kizen naman, nakayakap sa kanyang braso at nakatingin sa akin ng may pagtataka. Jiang Li, sumali ka sa grupo ng kompetisyon sa matematika. Wala akong ganang sumagot, siguro nga. Lalo pang humanga si Kizen. Sikat siya, ang buong junior high school ay si Fang Yi lamang na isang academic expert ang kabilang doon. Walang gana akong sumagot habang nakapatong ang pisngi ko sa palad ko. Magaling ba siya? Sunod-sunod na nakukuha ang unang pwesto. Nang marinig ko ang pangalang iyon, nagkaroon ako ng kaunting sigla. Ganoon ba? Kawawa naman si Ate Wanru. Tutulungan ko siya sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Kizen ngayon at itinuturing akong kayamanan at niyakap ako. Kung alam ko lang na isa kang huwad na basagulero pero totoong magaling, bakit pa ako maghahangad sa aura ni Gu Wanru? Kakapit na lang ako ng mahigpit sa hita mo. Nang makita ko ang kanyang pananabik, bigla akong nakaramdam ng kaunting pag-aalala. Nang hapon ding iyon, ang grupo sa math competition ay nagkaroon ng pang-araw-araw na pagsasanay pero wala ako. Pinalo ni Feng Fei ang blackboard, bakit wala na naman si Jiang Li? Ilang beses na ba ito? Ang mga estudyanteng nakaupo sa ibaba ay nagtinginan at sabay-sabay na tumingin kay Gu Wanru. Para bang walang narinig si Gu Wanru at hindi nagpahayag ng saloobin, ngunit ang kanyang pag-ugali ay medyo mayabang. Bagamat narito siya, nagsusolve naman siya ng problema sa geometry. Dahil hindi nakakuha ng sagot si Feng Fei, lumingon siya para tanungin si Fang Yi. Fang Yi, kaklase mo si Jiang Li. Bakit wala siya? Hindi ko alam, sagot ni Fang Yi na may paghamak. Guru Feng, wala na ba siyang disiplina? Ganoon na rin ba kami? Kung kailan gusto pumasok, papasok. Kung kailan ayaw, hindi papasok. Nang makita ni Gu Wanru na magagalit na naman si Feng Fei, bahagya siyang nagtaas ng tingin. Hindi niya kailangan ng pagsasanay. Ang paggawa niya nito ay parang isa dagdag sa isa, katumbas ng dalawa, napakadali. Kung dumating siya, makakadismaya siya ng ilang tao. Nawala ang galit ni Feng Fei ngunit nagsimula siyang magdugo. Gu Wanru, huwag ka na lang magsalita. Karaniwan ay hindi nagsasalita, ngunit nakakasakit kapag nagsalita. Pagkatapos ng tutoring session, dahan-dahang niligpit ni Gu Wanru ang kanyang mga gamit, naghahanda na bumalik sa kanyang klase. Pagkalabas pa lamang niya ng pintuan ng silid-aralan, hinarang na siya ni Fang Yi. Medyo masama ang kanyang tono nang magsalita siya. Gu Wanru, ano ang ibig mong sabihin kanina? Tumingin si Gu Wanru sa lalaking humaharang sa kanya. Hindi niya kilala, iniiwasan ang kanyang kamay at umalis nang hindi lumilingon.
Kaya kong maghanap araw-araw ng 100 dahilan para hanapin si Guwanru hanggang sa dulo ng mundo para lang sa isang pitsel ng tubig. Hindi ba pwedeng gumuhit ng bilog sa daan? Ngumiti lamang si Guwanru at bumalik sa likod ng silid-aralan para kumuha ng tubig para sa akin. Pagkatapos kumuha ng tubig, hindi pa rin ako umaalis, umiindak-indak at naglalambing, Ate Wanru. Hindi ko nagawa ang sanaysay para sa Earth Day. Napakasungit ng aming guro na si Yuen. Ano ang gagawin ko? Kailangang magsulat ng sanaysay tungkol sa Earth Day ang buong paaralan. Ang unang reaksyon ni Guwanru ay kunin ang kanyang sarili para ibigay sa akin, ngunit bigla niyang naalala. Ang kanyang komposisyon ay madalas na ginagamit bilang isang modelo. Tiyak na makikita ito ng mga guro sa Departamento ng Filipino kaya lumingon siya para tingnan ang nakaupo sa tabi ng bintana. Si Suxiao na nanonood ng gulo. Si Suxiao ay mukhang natakot na nakakapit sa mesa gamit ang kanyang mga daliri. Hindi kaya? Walang naniniwala sa isang pangungusap. Sobra rin kung magalit si Lauding. Binigyan siya ni Guwanru ng 2 salita. Kunin mo. Nanginginig na kinuha ni Suxiao ang kanyang komposisyon at iniabot sa kanya. Pinapanood akong kunin ito sa aking kamay at masayang umalis. Tiningnan ni Suxiao ang oras. 3 minuto pa bago magsimula ang susunod na klase. Kaya pa kaya niyang gumawa ulit ngayon? Pumasok si Ding Shuing na dala ang mga materyales sa pagtuturo. Unahin ng mga leader ng grupo na kolektahin ang komposisyon tungkol sa araw ng daigdig na ipinagawa noong nakaraan. Isulat ang pangalan ng mga hindi nakapagpasa. Kaya ang tanyag na pangalan ni Suxiao. Halos maiyak na si Suxiao. Mukha siyang isang batang may 200 libra na api. Nakabusangot ang mukha habang tahimik na pinapagalitan. Mabuti na lang at maraming nilalaman ang klase ngayong araw. Hindi siya pinagalitan ni Ding Shuing ng matagal bago siya paupuin. Pinagmamadali siyang gumawa ng isa pa para ipasa sa kanya. Pagkatapos ng klase, nakadapa si Suxiao habang umiiyak at inaalala ang nilalaman ng komposisyon habang nagsusulat sa papel. Nang dumaan si Ding Shuing sa bintana, nagbabala ulit siya kay Suxiao na nakasimangot. Ipasa mo sa aking mesa bago umuwi mamaya. Pagkatapos, tumingin siya kay Guwanru na may magandang disposisyon. Siguro naisip niya na masyadong tahimik ang estudyanteng ito kaya humanap siya ng dahilan para magsalita. Hindi ka ba masyadong napapagod kamakailan? Huwag kang mag-aral ng masyadong gabi. Matulog ka ng maaga. Nakayuko lang si Suxiao. Hanggang sa lumayo si Ding Shuing bago siya ngumiti sa gitna ng pag-iyak. Hindi naman siya pagod. Mas maaga pa siyang matulog kaysa sa iba. Mas huli pa siyang gumising kaysa sa iba. Diyos ko, bakit ko siya naging kaklase? Sinisiraan ako ng langit. Sinisiraan ako ng langit. Tahimik na itinulak ni Guwanru ang isang shopping cart sa harap niya. Tumahimik agad siya. Lunes ng umaga, nahuli na naman ako. Hinarang ako ng gwardiya sa pintuan. Ano ang pangalan mo? Nabigyang inspirasyon ako mula sa nakaraang insidente ng pag-akyat sa pader. Sumagot ako ng mahina habang nakanguso. Suxiao. Tiningnan ako ng gwardiya at hindi nagduda. Inabutan niya ako ng isang logbook. Isulat mo ang pangalan at seksyon mo. Pagkatapos ng morning reading, tahimik akong pumunta kay Guwanru. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Tumango si Guwanru para ipakita na alam niya. Wala siyang sinabi. Sinabihan lang niya akong bumalik at mag-aral ng mabuti. Tinignan ni Suxiao ang galit na sigaw ng punong guro sa kanya. Lumingon siya para tingnan si Guwanru. Nang makita niya ang kanyang nakangiting mukha na nagpapahiwatig ng suporta, naintindihan niya na dapat siyang maghintay na pagalitan ng payapa. Inaliw niya ang kanyang sarili sa kanyang puso. Mabuti na lang at nahuli lang ako. Pakiramdam ni Ding Shuing ay sasabog na ang kanyang baga sa galit. Isang umaga lang akong wala, nangahas ka ng mahuli. Kung 1 linggo akong wala, sisirain mo na ba ang bubong? Ano bang nangyayari sa iyo kamakailan? Sunod-sunod na ang mga problema, huwag nang abalahin pa si Guwanru sa kanyang pag-aaral. Si Suxiao ay nanginginig sa takot. May sama ng loob pero hindi masabi, talagang naghahanap ng gulo si Zhengli. Sinakyan pa ni Guwanru, nakikisama pa sa kalokohan. Pakiusap, palayain mo na kami ng malupit na haring iyan. Gusto naming mag-aral ng mabuti. Pagkatapos naming guluhin si Suxiao. Sa wakas, nakapag-adjust na ako sa bagong buhay sa eskwelahan. Natutong magdala ng uniforme, gumawa ng takdang aralin, at halos wala ng problema. Ang kaso lang, nagkaroon ako ng bagong palayaw, maliit na haring demonyo. Unti-unting umiinit ang panahon. Ang mga puso ng mga binata at dalaga ay unti-unting nagigising at gustong kumilos. Oras ng pahinga sa klase. Tumakbo papasok si Suxiao na mukhang excited. May malaking chismis. May gusto bang makinig? Si Guwanru ay laging kalmado kahit anong mangyari. Hindi interesado sa chismis, kaya naman dismayado si Suxiao, parang lobong nawalan ng hangin. Halata sa boses niya ang kalungkutan. Sige na nga, hindi ko nasasabihin. Habang sinasabi iyon, tumitingin siya kay Guwanru. Sinulyapan siya ni Guwanru, at dahil nahihirapan na siyang panoorin, sinabi niya, sige na, sabihin mo na.
Hindi pa natatapos ang sinabi niya. Agad na bumalik si Suxiao sa excitement niya pagkapasok. Hinamon ng top student ng junior high na si Fang Yi si Jiang Li. Pustahan kung sino ang mas mataas ang makukuhang marka sa midterm exams. Kalmado lang si Gu Wanru. Tanong ni Suxiao, Wanru, hindi ka ba nag-aalala sa kaibigan mo? Diretsahang sagot ni Gu Wanru, hindi. Hindi sang-ayon si Suxiao. Nabalitaan ko na, hindi pa nagkakaroon ng pangalawa si Fang Yi mula pagkabata, sabi niya. Dahan-dahang sinabi ni Gu Wanru. Iyon ay dahil hindi pa niya nakikilala si Jiang Li. Umirap si Suxiao. Masyado kang kampante. Hindi niya alam na hindi sinasadya ni Gu Wanru ang sinabi niya. Wala siyang kinikilingan, basta pinoprotektahan niya ako. Ako ang mahal niya. Si Jiang Li lang ang nakikita niya. Hindi ko nabanggit ang bagay na ito kay Gu Wanru. Nagkunwari ring walang alam si Gu Wanru. Dahil sa math competition, mas nagsumikap si Fang Yi sa pagre-review. Pero ako, nagpabaya pa rin. Kumakain at naglalaro. Bahagya lang akong seryoso sa klase. Pagkatapos ng klase, hindi ko na dinadala ang libro pauwi. Bago pa man magsimula ang midterm exams, tinanong ko na si Kizeng tungkol sa nakaugaliang bakasyon pagkatapos ng exams. Nag-iisip kung saan kami pupunta ni Gu Wanru kapag bakasyon, kung magpapagawa ba sila ng assignments. Samantala, iniisip ni Gu Wanru na maliban sa math at English, wala siyang problema. Hindi na siya umaasa sa ibang subjects. Sa kabuuan, siguro nasa average lang siya. Tuwing Martes ng hapon, gaya ng nakaugalian, may general cleaning ang buong eskwelahan. Nagpupunas ng bintana si Gu Wanru gamit ang basahan. Tumalon papasok si Suxiao mula sa kabilang gilid ng bintana, hinihingal. Wanru, bilisan mo, pumunta ka sa estadyum, tignan mo yung kalaro mo, natamaan ng bola. Pagkarinig ni Gu Wanru, hindi na niya pinansin ang basahan, tumakbo sa estadyum sa gitna ng mga naglilinis. Ang estadyum ay nasa gitna ng palaruan. Pagpasok ni Gu Wanru, nakita niya ang isang grupo ng tao na nakapalibot sa track. Dali-dali siyang tumakbo, hinawi ang mga tao, at nakita niya ako na nakaupo sa lupa, nakayuko. Sa tabi, si Kizeng ay nakasimangot pa rin sa isang lalaking may hawak na bola. Nananadyak ba kayo o nananakit ng tao? Ang lalaki ay mukhang nag-aalala at humihingi ng paumanhin ng paulit-ulit. Pasensya na. Lumuhod si Gu Wanru at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Tuminala ako at tinawag siya ng may awa. Wanru. Itinaas ni Gu Wanru ang kanyang kamay, hinawakan ang aking ulo, at bumulong, saan masakit. Tinaas ko ang aking kamay, maingat na hinawakan ang kanang bahagi ng aking ulo. Dito, inalis ni Gu Wanru ang aking kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang sugat. Agad siyang sumimangot, nagkabukol nga. Dali-dali niya akong inalalayan. Dalhin muna kita sa klinik. Yumuko siya at idinampi ang kanyang pisngi sa aking noo. Lumambot ang kanyang boses. Okay lang, maging mabait ka, Linyi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kizeng, pakiusap, ipagpaalam mo na lang siya. Nabigla si Kizeng sa kabaitan ni Gu Wanru. Nakatulala siyang nakatingin. Nang marinig niya itong nagsalita kay Kizeng, natauhan siya at nag-utal na sumagot. Okay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mukha ng mga tao sa paligid. Totoong hindi lang si Kizeng ang nagulat. Ang antas ng klinik sa paaralan ay talagang nakakadismaya. Nag-aalala si Gu Wanru at balak niya akong dalhin sa ospital. Inalalayan niya ako papunta sa ospital. Paminsan-minsan ay tatanungin niya ako kung nahihilo ako. Malabo ang aking mga mata. Mabilis na bumalik ang ngiti sa aking mukha. Pagkatapos ng mga pagsusuri sa ospital, tiniyak ni Gu Wanru na okay lang ako. Sa kanya ako inihatid pauwi. Tumingala ako at nagtanong sa kanya, pero naiwan ang bag ko sa school. Hindi na ba tayo babalik para kunin yon? Itinaas ni Gu Wanru ang kanyang hintuturo at kiniliti ang aking baba. Kahit kunin mo yon, hindi ka rin naman mag-aaral. Nagulat ako at napatagilid ang ulo ko. Pero may humamon sa akin. Sabi nila, isa raw siyang napakagaling na estudyante. Naglakad palabas si Gu Wanru kasama ako mula sa ospital. Lumitaw na ang paglubog ng araw sa kalangitan, pinahaba at pinalayo ang aming mga anino. Inihatid ako ni Gu Wanru bago siya umuwi. Pagpasok niya, nakahanda na ang pagkain sa mesa. Naghugas siya ng kamay at tumulong sa paglalagay ng kubyertos. Bigla siyang tinawag ni Suyi. Gu Wanru, ano nga ulit yung sinasabi mo? Yung killer instinct. Kapag tinawag ka ng nanay mo sa bumong pangalan. Tumingala siya at matagal na nakipagtitigan kay Suyi. Pagkatapos ay tahimik siyang nagsalita. Nasunog yung sabaw, Nay. Natauhan si Suyi at bumalik sa kusina. Nang lumabas, nakaupo na ang 4 na miyembro ng pamilya Gu sa mesa. Habang kumakain, kaswal na nagtanong ang nanay Gu. Nabalitaan kong pumunta ka sa ospital kasama ang isang lalaki ngayon. Ang sagot ni Gu Wanru ay gaya ng dati, maikli. Agad na ibinaba ang kanyang chopsticks. Palihim ka bang gumaling? Hindi man lang kumilos ang kilay ni Gu Wanru nang marinig ito. Hindi, walang problema. Sabihin mo sa akin, nanay. Mga bata pa kayo at puno ng sigla. Sabi ni Nanay Gu habang nagkatinginan sila ni Gu Ziyuan. Mauunawaan namin yan, nanay at tatay.
Nagpa siyang sumagot si Gu Wanru. Gumawa ba kayo ng ganyan noong araw? Frustrated na bumaling si Nanay Gu kay Gu Ziyuan. Ang anak mong babae masyadong tahimik at kalmado. Kapag napikon ng gagat, hindi man lang nakakatuwa. Tumawa si Gu Ziyuan para patahimikin siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang bunsong anak, mag-isip ka ng topic, lahat dapat sumali. Sumimangot si Gu Ziyu at nag-isip ng matagal bago nagsabi ng topic. Ate, narinig kong lumipat si Jiang Li sa school natin. Hindi pa nagsasalita si Gu Wanru nang magtanong si Nanay Gu. Talaga? Bakit hindi mo sinabi noong huli siyang kumain dito sa bahay? Patuloy na yumuko si Gu Wanru at kumain. Walang dapat sabihin. Bahagyang umubo si Gu Ziyuan. Tumingin sa kanya si Gu Wanru, binibigyan ang pinuno ng pamilya ng lubos na respeto. Kapag sumali ako, katapusan na ng mundo. Napagdesisyonan ng tatlo na mag-focus na lang sa pagkain. Malapit na ang midterm exam pagkatapos ng 3 araw. Sobrang napagod ako. 2 araw akong natulog sa bahay bago nakabawi. Nagbakasyon kami at pagbalik namin. Lumabas na ang mga resulta. May mga nagagalak at may mga nalulungkot. Ang exam sa math ang unang ipinamigay. Perfect score ako at number 1 sa batch. Sabi-sabi, mas mataas ako ng 1 puntos kay Fang Yi. Nasiyahan si Jiang Li sa mga salita. Sapat na ang 1 puntos na yon para inisin siya. Tuwang-tuwa ang guro sa math. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong pinuri sa loob ng 1 oras. Kulang na lang ay itayo ako ni Kizen. Hawak ang exam ko at kumikinang ang mga mata. Mas mataas pa ang score mo sa math kaysa sa top student. Iniisip ko kung anong lulunch-in, wala akong pakialam. Sobrang dali. Halos magalit si Kizen. Tiningnan ang exam niya na may 2 digit na score at tinanong ako. Saan dyan ang madali? Sagot ko, madali lahat. Paano ka ba nag-aaral ng math? Ganyan lang. Madali lang kunin. Nagdesisyon si Kizen na huwag na akong kausapin hanggang sa lunch. Nang tumunog ang bell, sa wakas ay nagdesisyon akong hanapin si Ate Wanru para kumain kasama siya. Habang ipinamimigay ang mga exam, nagbago ang tingin sa akin ni Kizen. Sinulit niya ang break para pintasan ako. Master Day, nakakadaya ang score mo. Top student ka, tapos biglang average. Sa kinukinang mong grado, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para humamon? Inaantok pa ko. Biglang itinuro ni Kizen ang labas ng bintana. Dumating na si Tiahin Fang. Natatakot akong makita siyang naglalakad papasok habang nakarelax ako sa mesa. Lumapit si Tiahin Fang sa bintana at dumiretso sa punto. May hawak siyang report card at nagmamayabang. Nakikita mo ba? Wala akong pakialam at nagbukas ng bibig. Nakikita ko. Hindi rin pinansin ni Tiahin Fang ang sagot ko. Akala ko pa naman kung gaano siya kabilis sumagot noong laban talino. Tingnan ko nga kung pang ilan siya. Malapit na naman akong lumagpas sa 300. Tinignan ko pa rin siya ng walang gana. Anong pakialam ko? Pumangatlo ka. Hanapin mo na si Gu Wanru. Magsusorry na siya sayo. Biglang natauhan si Tiahin Fang. Niloloko mo ako. Simulat sa pool ay niloloko mo na ako. Tumawa ako. Ano naman kung lokohin kita? Sino ba kasing nagpakatanga? Siguro dahil hindi pa siya nakakakita ng katulad ko, pumuti na ang mukha ni Tiahin Fang sa inis. Winasiwas ko ang kamay ko para paalisin siya at hindi ko pa rin siya nakalimutang asarin. May kailangan ka pa ba? Kung wala, hanapin mo na si Gu Wanru. Tignan mo kung papansinin ka niya. Hindi naman mangangahas si Tiahin Fang na hanapin si Gu Wanru. Pero agad pa ring naiparating ni Su Xiaoxiao, ang reyna ng chismis, ang balita sa kanya. Tumawa si Gu Wanru. Talaga, hindi talaga kilala ng iba si Jiang Li. Hindi ba niya kilala? Kailan ba dumaan sa normal na daan ang batang yon? Ang kanyang pagkataong hindi sumusunod sa inaasahan. Pareho sila ng kanyang ama. Hindi niya pahihirapan ang sarili niya para sa hamon. Nagtaka naman si Su Xiaoxiao. Tumatawa ka pa rin? Tumingin si Gu Wanru sa kanya. Hindi mo talaga kilala si Jiang Li. May bahid ng lungkot sa mga mata ni Su Xiaoxiao at pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi niya alam kung sino ang pinagdadaanan niya, si Tiahin Fang o si Jiang Xiao mo. Hindi mo ba pupuntahan? Pumangatlo na naman si Tiahin Fang. Baka kung ano na namang panunuya ang gagawin niya sa inyong si Xiao mo. Baka umiiyak na siya. Hindi nag-alala si Gu Wanru, kahit pa ako ang pumanghuli. Walang makakapagyabang sa harap ko. Siguro ang umiiyak ay yung Fang na yon. Pagkatapos ng klase, bago pa man tumunog ang kampana, nakita na ni Gu Wanru na nagpapabalik-balik ako sa labas ng kanyang silid-aralan. Pagkatapos ng klase, agad akong lumabas na may dalang bag. Inilahad niya ang kanyang kamay at tumingin sa akin. Kunin mo na yung report card. Tignan ko. Ngumuso ako at kumuha ng isa mula sa bulsa ko. Tinupi ko ng maayos at ibinigay sa kanya. Mabilis na hinanap ni Gu Wanru ang pangalan ko at tinitigan ang mga marka sa bawat asignatura. Mas nakakatakot na perpekto sa math. Kaunti lang ang nawala sa physics at chemistry. Mas mababa ang English kaysa sa inaasahan ko. Pero mas maganda ang Filipino kaysa sa inaasahan ko. Paliwanag ko. Bumagsak ng marami ang aking English composition. Sabi ng guro, masyado raw kolokyal ang English ko.
Sabi naman ng guro sa Filipino, maganda raw ang sulat ko. Buti na lang at dinagdagan ang puntos ko. Salamat at pinilit mo akong mag-aral magsulat ng maayos noong bata pa ako. Hinaplos ni Gu Wanro ang ulo ko at ibinalik sa akin ang card ng mga grado. Mag-aral ka na lang ng science. Medyo hindi ko agad naintindihan. Maingat kong tinitingnan ang reaksyon ni Gu Wanro. Ganoon na nga, kinuha ni Gu Wanro ang bag ko, hinila ako palabas at bahagyang tumawa. Kung hindi, mahina kong nasabi, nakakahiya ba ako para sa'yo? Bakit naman? Medyo nagtataka si Gu Wanro sa akin. Huminto siya saglit bago nagsalita muli. Sa totoo lang, wala ring gaanong silbi ang mga ito. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko. Pero lagi kang nangunguna sa mga pagsusulit. Tumahimik si Gu Wanro. Sinubukan kong ipaliwanag sa ganitong paraan. Tingnan mo kung maiintindihan mo. Sa bawat pagsusulit, gusto ko lang makita kung gaano karaming potensyal ang kaya kong ilabas. At para na rin makita kung hanggang saan ang limitasyon ko. Huminto ako at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Tinitigan ko siya na parang nakakita ng halimaw. Pagkatapos ng ilang sandali, nasabi ko ang dalawang salita. Si Raulo, mabilis na lumipas ang midterm exams. Ang laban namin ni Fang Yi sa midterm exams. Unti-unting nakalimutan ng mga tao. Hindi matitinag ang posisyon ni Fang Yi bilang top student sa junior high. Ako pa rin ang gwapong lalaki. Ang walang pakialam na gulo. Samantalang ang siraulong si Gu Wanro ay hindi naging premyo ng kahit sino. Unti-unti akong nasanay sa buhay sa high school. Unti-unti ring naririnig ni Gu Wanro ang pangalan ko mula sa maraming tao. Isang tanghali nang bumalik siya sa classroom. Nakasalubong niya ang isang grupo ng mga taong nagtatawanan at nagkukwentuhan. Nang magkasalubong sila, bigla niyang narinig ang pangalan ko. Habulin mo raw yung strawberry. Hindi. Hindi man lang binibigyan ng respeto ni Zheng Li yung babae. Biglang tumigil si Gu Wanro. Lumingon siya. Hindi rin naman napansin ng mga tao. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad habang nag-uusap. Gusto mo bang tulungan ka namin? Paano namin tutulungan? Tatakutin namin siya. Paano namin tatakutin? Madali lang yan. Ganyan. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga tao habang nag-uusap. Pero sumimangot si Gu Wanro. Hindi siya agad bumalik sa classroom. Sa halip, nagpunta siya sa classroom ko. Mula sa malayo, nakita ko na siyang nakadungaw sa bintana. Nakakunot ang kanyang mga mata habang tinatawag niya ako. Wanro. Lumapit siya, hinaplos ang ulo ko at sinabi, hintayin mo ako pagkatapos ng klase, sabay tayong umuwi. Medyo nagtataka akong tumingin sa kanya at nagtanong. Bakit? Hindi na nagpaliwanag si Gu Wanro. Wala lang. Medyo nagiging abusado na ako. Sasabay ka rin ba sa akin papasok? Mabilis na sumagot si Gu Wanro. Ganoon lang kabilis kong nakuha ang kanyang pagpayag. Medyo nagulat ako. Ganito na ba palagi? Masaya akong sumigaw. Gustong-gusto ko nang pumasok sa eskwela. Nakatingin lang si Kizeng sa tabi niya sa huwad na matalino na tunay namang bobo. Ang average na oras online sa klase ay 10 minuto lang, tapos sasabihin niyang gusto niya ang eskwela. Bakit hindi siya naniniwala? Ilang araw nang umuwi ng mas gabi si Gu Wanro kaysa dati. Tila naging normal na ang pag-uwi ng gabi. Pagkapasok niya, narinig niya ang kanyang ama na nakaupo sa sofa na nagtatanong, bakit ka umuwi ng gabi nitong mga nakaraang araw? Yumuko si Gu Wanro para kunin ang tsinelas mula sa lalagyan at nagpalit. May ginawa lang. Mukhang interesado si Gu Ziyuan. Anong ginawa? Walang ekspresyong sagot ni Gu Wanro, inihatid ko ang isang batang kaibigan pauwi. Nagbiro pa si Gu Ziyuan, sideline ba yan? Ano ang mga benepisyo? Tumingin si Gu Wanro kay Gu Ziyuan at biglang itinaas ang kanyang boses at sumigaw sa kusina, Ma, nakita ko kahapon si Papa na naninigarilyo sa hardin ng subdivision. Agad na lumabas si Suyi at tinanong ang mag-ama, tinanong si Gu Ziyuan. Naninigarilyo ka na naman? Para sa kapakanan mo naman to. Kalmado ring sinubukan ni Gu Ziyuan na ilipat ang atensyon. Pag-uusapan natin yan mamaya. May boyfriend ang anak mo. Sumulyap si Suyi. Anong pakialam mo kung may boyfriend ang anak ko? Sa araw-araw na walang katuturang pagtatalo, matagumpay na naiwasan ni Gu Wanro ang atensyon. Tahimik siyang pumasok sa kanyang silid. Nang gabing iyon bago matulog, gusto niyang pumunta sa sala para kumuha ng tubig. Pagkahawak niya sa hawakan ng pinto at binuksan ito ng bahagya, narinig niya ang malambing na boses ni Suyi, may mahirap bang gawain sa trabaho kamakailan? Nakabukas lang ang ilaw sa dingding sa sala. Hinihimas ni Gu Ziyuan si Suyi gamit ang isang kamay at hawak ang remote ng Yi sa kabilang kamay, walang ganang naglilipat ng channel. Sumasayaw ang kumikislap-kislap na ilaw, binabalot ang kanilang mga figura. Nakasandal ang buong katawan ni Suyi sa kanya. Mahigpit na nakayakap ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at tumingala sa kanya. Nang marinig ito ni Gu Ziyuan, kinilala niya ang remote at hinigpitan ang yakap sa kanya, yumuko at humalik bago tumawa at nagtanong. Bakit mo naman natanong yan? Naninigarilyo ka ng patago, no? Ngumiti ng bahagya si Gu Wanro. Ibang-iba sa kanyang mabagsik na pagtatanong kanina.
Alam ng kanyang ina kung paano hawakan ang sining ng pakikipagrelasyon bilang mag-asawa. Hindi pa niya natatapos ang kanyang papuri nang marinig niya ang hindi normal na ingay. Bumaba rin ang boses ng dalawa. Huwag naman, di ba sabi mo pagod ka? Kaya kailangan nating gumawa ng nakakagulat na bagay para makapagpahinga. Nasa bahay pa ang mga anak mo. Tulog na sila. Unti-unting nawala ang kanilang mga boses. Napalitan ito ng ibang tunog. Nawala rin ang boses ng dalawa sa sofa. Nakahawak pa rin ang kamay ni Guwanru sa hawakan ng pinto. Walang ekspresyon siyang tumingin sa baso sa kanyang kamay. Huwag na nga lang uminom. Tahimik niyang isinara ang pinto at umurong si Guwanru. Pumunta siya sa kama at kakapikit pa lang ng kanyang mga mata nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Suxiao-xiao sa kanya. Ate Wanru, tulog ka na ba? Maghahanda pa lang matulog. Bakit hindi ka pa natutulog? Anong nangyari? Hindi ko sinasadya kaninan. Hindi ko alam kung bakit, biglang napagtanto ni Guwanru na siguro ay pareho kami ng pinagdadaanan. Hindi ko alam kung bakit, bigla ko na lang naitanong. Saan? Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kamay niya para takpan ang mukha niya. Bakit niya kaya tinatanong yan? Umubo siya ng bahagya. Mabilis akong sumagot sa balkonahe. Sa totoo lang, wala naman talaga akong nakita. Naramdaman kong may mali kaya umatras ako. Isang balkonahe, isang sala. Ang mga magulang ngayon, ano ba? Biglang naging tensyonado ang atmosphere. Tumahimik kaming dalawa ng matagal. Sa wakas, nasabi ni Guwanru para basagin ang katahimikan, ibig sabihin, bata pa sila. Maganda yon. Malakas ang aking pagkauhaw sa kaalaman. Kapag matanda na, hindi na pwede yon. Tayo ba? Biglang nanuyo ang lalamunan ni Guwanru. Itinaas niya ang kamay niya at hinilot ang kanyang sentido. Mabilis niya akong pinutol. Dapat nang matulog. May pasok pa bukas. Umikot ako at umupo. Pero hindi ako makatulog eh. Anong gagawin ko?